Palagi niyong tandaan na huwag kalimutan ng komunikasyon sa inyong mga kasamahan. Delikado ang ating misyon bukas sa madaling araw at kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Good luck sa ating lahat! Sir, yes, sir! Taong 1957, Visayas, kung saan lulusubin ng lakas ng datahan ang kampo ng mga taong labas o NPA. Sila ang mga taong galit at hindi sang-ayon sa gobyerno. Taliwasan na kararami ang kanilang mga prinsipyo. Nalaman nila ang mga kuta ng NPA dahil na rin sa kanilang mga intelihente na nagpapanggap na mga karaniwang tao at minsan pumapasok pa sila sa mismong kuta ng mga kalaban at nagpapanggap na kasapi. Agad namang nagsihanda ang mga sundalo nang tawagin ni Colonel Reyes si Marcos D. Magiba. Pinapunta niya ito sa kanyang opisina at may sasabihin siyang mahalaga tungkol sa gagawing pagsugod. Habang papalayo sila, ay matama namang nakatitig ang nakababatang kapatid ni Marcos na si Albert, kasama ang iba pa nilang mga kasamahan. Albert, mukhang paborito ni Sir Reyes si Marcos ah. Hindi ka ba nakakaramdam ng inggit? Seryosong tumingin kay Abel at saka bahagyang tumawa. Bakit? Ikaw ba naiinggit? Ano naman kung paborito siya? Kung ikaw ang paborito, lahat saan na ng trabaho, ikaw na ang gumagawa. Sa bagay, may punto ka dyan. Ay, oo nga pala men. Handa ka na bang makipagbakbakan bukas sa madaling araw? Naku, baka mamaya magpapasaway ka na naman ah. Pwede, pero siyempre depende yun. Natatawang saad ni Albert na ikinailing naman ni Abel. Kilala ni Abel ang kaibigan. Nung isang taon na may misyon din silang ginawa ay muntik na nitong ipinahamak ang kanilang buong team. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng matinding disciplinary action. Pinadala siya noon sa Mindanao para magtiktik sa mga taong labas na muntik na rin sana niyang ikinapahamak. Mainam na lang ay may mga sibilyan na mabubuti ang loob ang tumulong sa kanya. Kung gagawin mo yan, ibig sabihin, di ka pa nadala sa nangyari sa iyo nung isang taon. Sana naman, may natutunan ka na. Payong kaibigan lang yan tol ah. Tinapik pa siya sa balikat ng kaibigan at tumayo ito para puntahan ang mga kasamahan. Napapailing na lang si Albert na sinusundan ng tingin ng papalayong si Abel. Minsan nga, hindi na niya alam kung totoo niya ba talaga itong kaibigan. Palagi kasi nitong ipinapaalala sa kanya ang nagawa niya nung isang taon. Alam niya ang kanyang kasalanan at pinagbayaran niya na yon sa pamamagitan ng disciplinary action. Kung muntik na niya silang napahamak, siya naman ay muntik ng mamatay dahil ipinadala siya sa Mindanao. Napayuko na lamang si Albert habang nilalaro ang lupa sa kamay. Nagsusulat siya ng kanyang pangalan habang nilalaro ang maliit na sanga na may dahon sa kanyang bibig. Nasa ganun siyang tagpo nang may makitang paa sa harapan niya. Agad naman siyang nagtaas ng tingin at biglang napatayo nang makita ang kanilang battalion commander na si Marcos D. Magiba, ang kanyang kuya. Tuwid na tumayo si Albert, sabay sumaludo sa kapatid. Sumaludo rin ito sa kanya at halos sabay nilang ibinaba ang kanilang mga kamay. Inagbayan siya ng kapatid. Napatingin pa ito sa ibang kasamahan na nakatingin din sa kanila. Iginiya siya nito sa di kalayuan. Napatingin pa si Albert sa mga kasamahan na nakatingin sa kanya at pagkunway napatianod siya sa paghila ng kanyang kapatid sa kanya. Sir, may problema ba? Di Magiba, hindi ka pwedeng sumama sa misyon natin. Sir, bakit po? Bakit hindi ako pwedeng sumama? Alam mo na ang dahilan, Albert. Isa pa, okay na rin na hindi ka muna sumama para walang mangyari masama sa'yo. Kuya naman, ano na lang ang sasabihin ng mga kasama ko? Tapos ng disciplinary action ko, pero bakit pakiramdam ko parang pinaparusaan pa rin ako? Yan ang utos ng nasa taas. Mas makabubuti kung susundin mo na lang, Albert. Ewan ko sa'yo. Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin.
Kayong lahat, walang tiwala sa akin. Hindi naman sa ganun, Albert. Pumiksi si Albert at iniwan ng kapatid na may sama ng loob. Hindi na niya pinansin ng mga kasamahan na tila pinagbubulungan sila. Sa isip niya ay mga lalaking tao ay mga tsismoso. Ang hilig makiusyoso sa usapan ng iba. Nagpunta siya sa kanilang kwartel o mas kilala sa tawag na barracks. Balibag niyang inihagi sa kanyang higaan ng mga gamit. Padabog din siyang umupo sa kama. Nasa ganun siyang tagpo nang pumasok si Abel. Lalo tuloy nag-init ang kanyang muka at ulo nang makita ito. Hindi niya alam kung totoong kaibigan ba niya ito o nagkukunwari lang. Oh, mukhang di maganda ang naging pag-uusap niyo ni Sir ah. Tsak, matutuwa ka sa sasabihin ko. Di ako pwedeng sumama sa misyon. Sa takot ng colonel natin na ipapahama ko kayo. Magpakain ka na sa mga kasama natin. Natupad na mga hiling nyo na hindi ako makasama. O ano, panatag ka na? Ano ba sinasabi mo, Albert? Sino bang may gusto na hindi ka makasama? Alam nga namang sarili ko may ayaw na hindi ako makasama. Siyempre, kayong lahat. Pwede ba, Abel? Iwanan mo muna ako mag-isa. Gusto kong mapag-isa muna. Sige na. Pagtataboy ni Albert kay Abel sabay talikod. Itinaas naman ng huli ang dalawang kamay hanggang balikat saka marahang lumabas. Ngunit bigla itong napahinto sa pintuan ng kanilang kwartel. Naramdaman yun ni Albert ngunit hindi siya nag-abalang lumingon. Narinig pa niya ang pagbitaw nito ng sunod-sunod na buntong hininga. Pre, alam ko kung ano iniisip mo tungkol sa amin. Pero lagi mong tatanda na kaibigan mo akong tunay. Totoo yan. Walang halong pagkukunwari. Pagkasabi ni Abel, ay mabilis na siyang lumabas. Doon pa lang nagpakawala ng malalim na hininga si Albert. Napatingin pa siya sa pinto kung saan nakatayo ang kaibigan kung kaibigan nga niyang tunay. Napapailing siya at muling naupo sa kama habang napapangising mag-isa. Kaibigan daw. Ewan ko lang kung totoo nga. Buisit. Naiga si Albert sakay pinatong ang kanyang kamay sa ulo at pumikit. Talagang masama ang loob niya ngayon. Hindi lang sa kapatid, hindi sa nakakataas, kundi sa lahat ng kasamahan niyang pakiramdam niya'y pinagkakaisahan siya. Hindi na niya namalayan sa lalim ng kanyang pag-iisip ay nakatulog pala siya. Nagising si Albert dahil sa malakas na yugyug sa kanya. Napabalikwas naman siya ng bangon nang makarinig ng putukan. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang baril at pagapang siyang naghanap ng matataguan. Naririnig niya mula sa labas ang walang humpay na palitan ng putok sa kung sino mang kalaban nila. Tila nalimpungatan pa siya habang naghahanap ng matataguan. Para bang biglang nahiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Wala siyang maintindihan. Kanina lang ay natutulog siya, ngunit gumising siyang may bakbakan na nangyayari. Animoy wala pa siya sa wisyo na maproses sa utak niya ang nangyayaring kaganapan. Tinapik pa niya ang pisngi at kinurot dahil baka nananaginip lang siya. Nasa ganun siyang tagpo nang may humatak sa kanyang patayo. Kinabahan pa siya dahil baka kalaban kaya itinaas niya ang kanyang dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Isang malakas na sampalang tumama sa kanyang pisngi, dahilan para matauhan siya. Ano ba ginagawa mo? Hindi ka na nanaginip! Move! Move! Malakas na sigaw ng kanilang colonel, dahilan para mapatakbo si Albert nang wala sa sarili. Paglabas niya sa barracks nila, ay nakikita niyang halos nasusunog na ang paligid. Nakikita rin niya ang kanyang mga kasamahan na tumatakbo at nakikipagbakbakan sa mga rebelde. Wala naman sa sarili ay napayukong tumakbo si Albert. Naganap siya ng ligtas na lugar at doon nagtago. Huminga siya ng malalim habang nakahalukip-kip sa isang malaki at malapad na bato.
Napasandal bahagya para i-process sa utak ang mga nangyayari. Nakita niya si Abel na nakikipagsagupaan, kaya gumapang siya papunta sa kaibigan. Kinakasarin niya ang kanyang Armalite na M16 kapag may nakikitang kalaban. Putukan sa paligid ang maririnig at sigawan ng bawat panig sa tuwing natatamaan ng bala. Abel! Ano nangyayari? Agad na tanong niya kay Abel nang makalapit siya sa kinaroroonan nito. Nakipagpalitan muna ng putok ang kanyang kaibigan sa kalaban, sabay tago sa malaking batong kanilang pinagtataguan. Agad kinuha ni Abel ang mga bala sa bulsa at saka inilagay sa armas na hawak. Si Alforque, ang kumag na yon, isang espiya ng mga rebeldeng pulang buwan. Kaya pala palaging gusto mapag-isa ang demonyong yun. Ahas pala sa gobyerno. Si Alforque? Kaya pala kakaiba rin tong tumingin ng taong yun ah. Pakiramdam ko laging may masamang balak eh. Kapag nakita mo, tirahin mo na sa ulo para sa pol. Total, magaling ka namang sniper eh. Nasa kalahati ng kamatayan ng katawan natin. Ano mang oras, matatawnaw mo na ang langit. Nagagawa mo pa talaga magbiro ah. Nagtawanan silang dalawa at muling nakipagbakbakan sa mga rebelding pulang buwan. Ito ang mga rebelding balak sana nilang sugurin, ngunit dahil may espiya pala sila sa loob ng mga sundalo, ay sila na ang sinugod ng mga yon. Si Alforque ay sundalo na tumaliwa sa prinsipyo ng gobyerno. Walang kaalam-alam ang mga nasa itaas na siya pala ang nagbibigay ng mensahe sa mga rebelde sa tuwing may pagsubok na gagawin. At siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga intel na nagmula sa kanilang team sa mismong pugad ng mga rebelde. Si Alforque ang dahilan ng lahat. Nalaman ko rin yun dahil sa pakikipagdikit ko sa kanya. Naalala mo ba na madalas ko siyang kasama? Utos sa akin ng taas yun. May kutob na kasi sila na nasa loob lang ng departamento ang ahas eh. Galing mo pala pre. Ikaw na talaga. Napangisi naman si Abel sa kamuling nakipagbakbakan. Gumapang silang muli para lumipat ng area kung saan hindi sila makikita. Parehong intel at sniper si Abel at Albert, ngunit walang nakakaalam tungkol sa kanilang tunay na estado sa gobyerno. Mas naunang naging intelligence at sniper si Abel kumpara kay Albert, kaya mas bihasa na siya sa ganitong trabaho. Ngunit hindi rin masasabi na kulelat si Albert sa kanyang tungkulin dahil kahit bago pa lang siya, mas marami na siyang naitutumba kumpara kay Abel. Para saan pa yung pagiging intelligence natin, pre? Kung mahina ang radar natin. Alam mo yan. Napangisi na lang si Albert at muling nakipagbakbakan. Muli silang gumapang. Hindi pwedeng dito magtapos ang kanilang buhay. Gagawin nila ang lahat na makakaya nila para sa bayan. Kahit paminsan mahirap na mahalin ang bayang ito, ay ginagawa pa rin nila ng may katapatan ang kanilang serbisyo. Habang gumagapang sila, ay nakita ni Abel si Alforque. Inihanda nito ang kanyang MSSR na baril. Isa rin kasing sniper si Alforque at malaki sana ang potensyal sa larangang ito. Hindi lang nila alam kung bakit ng ibang bakod dito. Sumenyas naman si Abel kay Albert na huminto. Saka itinuro si Alforque na handa ng mamaril kung sino man ang target nila. Ang demonyo nasa harapan mo. Kailangan matamaan natin siya. Kaya mo na sa akin ang kumag na yan. Di ko yan sasantuin. Hindi ka ba masasaktan? Best friend mo pa naman yan. Gago. Tirahin mo na kung gusto mo. Inihanda na ni Albert ang kanyang baril. Tahimik niyang itinutok sa kasamahan na ngayon ay kaaway nila sa prinsipyo. Inisip na lang nila na isang demonyo si Alforque nang sa gayon hindi siya usigin ng kanyang konsensya na nakapatay siya ng kasamahan. Walang pag-aalinlangan niyang kinalabit ang trigger ng baril at wala pang 5 segundo tinamaan si Alforque sa ulo na agad niyang ikinamatay. Nagtagal ang sagupaan ng higit kumulang sa 5 oras. Dumating ang iba pang mga kasama nila para tumulong sa bakbakan. Halos patay lahat ng rebelde. Ngunit marami rin ang namatay sa panig nila. Mga sundalong magiging bayani lang kapag wala na. Kinabukasan, habang ginagamot ang sugat ng mga sugatang sundalo,
Tahimik na nakaupo sila Abel at Albert sa lilim ng punong palkata. Katabi nila ang bangkay ni Alforque na wala yatang may balak na kumuha. Matamang pinagmamasdan ng dalawa ang nakapikit na dating kasamahan at halos sabay pa na napapailing. Sayang ang lokon to no? Ba't ba naging rebelde to? Hindi ba't intelligence rin yan? Baka naman nakapangasawa ng rebelde sa bundok, kaya naalihis ng daan. Posible yan pre. Baka nga sa bundok. Marami pa namang magagandang rebelde. Subukan yan nung pinadala ako sa Luzon. Pero hindi ako nagpadala. Ayaw ko mamuhay ang mga anak ko na may galit sa gobyerno. Paano na yan? Di biyuda na yung asawa nitong kumag na to. Malamang. At di niya makikita tong kumag na to kahit sa huling sandali. Kasi pag sumipot siya sa burol, tsak malalagot siya. O paano? Natupad na yung pangarap mong pakipagbakbakan sa mga rebelde. Hindi ka nila pinasama sa misyon. Ang misyon na ang kusang lumapit sa iyo. Tarantado. Natulog nga lang ako pagising ko. Nagwawala na kayo. Ewan ko kung sino yung naggising sa akin Naalimpungatan ako Nagtawanan silang dalawa. Nasa ganun silang tagpo nang dumating si Lieutenant Colonel D. Magiba. Napatayo naman sila Albert at Abel saka sumaludo sa kanilang battalion commander. Sumaludo rin ito sa kanila at halos sabay rin nilang ibinaba ang kanilang mga kamay. Pagkuway, napating nito sa nakahimlay na katawan ni Master Sergeant Dominador Alforque. Napabuntong hininga na lamang si Lieutenant D. Magiba saka ibinaling ang tingin sa kanilang dalawa. Luciano, pinapapunta ka ni Colonel Reyes sa kanyang kwartel. Magtungo ka na kagad at hindi niya gustong pinaghihintay siya. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Abel pero sumaludo siyang muli. Sir, yes sir! Tara na! Diyan ka lang babalik ako. Bantayan mo muna yung best friend ko. Kayo muna ang mag-best friend ngayon. Saad ni Abel nang tinutukoy ang nakahimlay na si Alforque. Natatawa namang sumaludo si Albert bilang tanda ng paggalang niya sa kanyang lieutenant colonel na kanyang kapatid. Ibinaba lang niya ang kanyang kamay nang mawala na mga ito. Saka umupo, kasabay ang pagbuga niya ng kanyang pinakamalalim na hininga. Pagkaupo ni Albert, napatingin siya kay Alforque. Bumakas sa mukha niya ang panghihinayang para sa dating kasamahan. Nanghihinayang siyang ibinuwis nito ang kanyang buhay para sa baluktot na prinsipyong itinanim ng mga rebelde sa kanyang utak. Masyado siyang naging mahina. Salip na siya ang magdadala sa kanyang misyon, ang kanyang misyon ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Kapag isa kang intelligence, kailangan matapang ang iyong loob. Hindi ka dapat pasakop sa iyong emosyon. Hindi ka padadaig sa takot at pangamba. Kailangan sa larangang yon, matatag at matapang ka at higit sa lahat, marunong kang makisama at umaktong kaisa ka ng mga taong kasama sa misyon. O paano yan? Namatay kang walang karangalan. Hindi ka maaaring ilibing sa libingan ng mga bayani. At kahit sa burol mo hindi ka malaya makita ng mga taong naging dahilan kung bakit ka nang iba ng landas. Mahinang saad niya kay Alforque. Nasa ganun siyang tagpo nang lapitan siya ng mga medics upang gamutin ang kanyang sugat. Nagpasalamat naman si Albert at hinayaan niyang gamutin ng iba pa niyang natamong sugat. Pagkalipas ang isang oras, may isang sundalo na tinawag si Albert. Pagkatapat nito sa kanya, ay sumaludo ito sa kanya. Sumaludo rin siya at halos sabay nilang ibinaba ang kanilang mga kamay. Napatingin pa ang sundalo na may pangalang Lagdameo na sa wari niya ay bago lamang ito. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Sinabi naman ng sundalo na pinapatawag siya ni Colonel Reyes. Dahil may trust issue na siya kaya hindi siya umalis. Tiningnan muna niya si Alforque, saka tumingin sa kaharap. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan dahil iniisip niya na baka nililin lang siya ng kaharap at ipuslit niya ang katawan ni Alforque. Kung totoo ang pinapatawag ako,
Iintayin ko na lang yung kasamahan ko upang magbantay sa katawan ni Master Sergeant Alforque. Dahil baka mamaya baka wala ka pa ng rebelde at ibuslit mo itong katawan. Medyo natawa naman ang kanyang kaharap at sinabi sa kanya na masyadong malala ang kanyang trust issue. Nangunot naman ang kanyang noo na ikinatahimik ng kaharap at tumingi ng pasensya sa kanya. Paano hindi tataas ang kawalan ko ng tiwala? Matalim ang mga matang tinitigan ni Albert ang sundalong kaharap. Hindi nito natiis ang bugso ng damdamin at gigil na itinuro ang bangkay. Yan ngang nakailata dyan Inaasang team natin May rango na yan kahit papano. Kaya sabihin mo, kung papanong hindi, ha? Hindi natapos ni Albert ang kanyang sasabihin dahil may tumawag sa kanya. Sabay pa silang napatingin sa isa pang sundalo na tumawag sa kanya at sabay ding sumaludo at halos sabay din nilang ibinaba ang kamay at tumayo ng tuwid. Sumunod ka sa akin sa kwartel ni Colonel Reyes. May pag-uusapan tayong mahalaga doon. Sir, yes sir! O sige, bantayan mo yan Huwag mong ipupuslit. Pag nawala yan, yari ka sa akin, Lagdameo. Agad namang sumaludo si Lagdameo sa kanya at sinabing babantayan niya ang katawan ni dating Master Sergeant Dominador Alforque. Nagbiro pa itong aalagaan niya at kukumutan pa kung maaari. Ibinilin din niya na kapag may kumuha sa bangkay na hindi pamilyar ay kaagad na magradyo sa kanila. Napatungo naman si Lagdameo at sinabing gagawin niyang lahat ng ipinagbilin ni Albert. Pag-alis niya'y minsan pa niya itong binilinan sa pamamagitan ng pagsenyas na babantayan niya na ikinatawa lang ng batang sundalo. Tahimik lang siyang nakasunod sa kanyang kapatid. Ni hindi niya tinitingnan ang likod nito. Sa daan niya itinuon ang kanyang atensyon. Dahilan na hindi niya namalayan ang paghinto nito. Nabangga siya sa likod ng kapatid na agad naman niyang ikinatras at tumingi ng paumanhin. Napapidlag pa siya nang bigla itong lumingon sa kanya. Napatayo naman siya ng tuwid at diretsyong tumingin sa daan. Albert, salamat nga pala at hindi mo tinalikuran yung mga kasamahan natin Sir, no problem sir. Ginawa ko lang naman po yung aking sinumpaang tungkulin. Napatango naman si Marcus at inaya na siya. Pagkatalikod nito'y saka pa lang siya nakahinga ng maluwag at muling naglakad. Pinasalamatan ni Colonel Reyes sila Abel at Albert. Binati rin niya si Albert sa hindi nito pag-aalinlangan na iligtas ang kanyang mga kasamahan. Hindi lang umano makapaniwala si Colonel Reyes na ang isang magaling na sundalong katulad ni Alforque ay tumahak sa buluktot na daan. Marahil umano, naging mahina ito sa kanyang emosyon na aspeto. Marahil nagmahal lang siya, Colonel. Dumating din siguro siya sa punto na nakikipaglaban siya sa kanyang sarili. Kung sino yung pipiliin niya. Ang tungkulin niya sa bayan o ang tungkulin niya sa kanyang napiling mahalin. Lihim na nagtinginan sila Albert at Abel. Mukhang totoo nga ang kanilang hula na nagkaroon ng asawa si Alforque sa bundok. Kaya mas pinili nitong lumihis na lamang ng landas. Napabuntong hininga naman si Colonel Reyes at sinabing naaawa siya sa asawa nito, ngunit ang kalaban ng gobyerno ay kalaban ng gobyerno at hindi nila yon palalampasin. Ihanda na ang katawan ng mga nasawi at ipapadala natin sila sa kanilang mga pamilya upang mabigyan na sila ng formal na burol. Aayusin namin kagad ang kanilang mga labi, Colonel, at mag-uutos na rin ako na padalhan na ang pamilya nila ng watawat. Nagkatinginan sila Albert at Marcus. Natitiyak nilang ito na ang pinakamasakit na padalang matatanggap ng pamilya ng mga nasawi. Kapag pamilya ka ng sundalo at may nangatok sa pinto mo na ang dala ay watawat kasama ng iyong sombrero, kailangan na nilang iyong tanggapin. Masakit man, ngunit ang pagtanggap sa katotohanan ang siyang mabisang gamot laban sa sugat na hindi nakikita. Ito ang ating kapalaran. Hindi natin alam hanggang kailan natin maiwasan ang bala. Hindi natin maiwasan na isipin kung hanggang kailan nakabaon ang ating kalahating katawan sa hukay. Kaya habang buhay ka, habang naiwasan mo ang bala,
Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tama ka, Lieutenant. Mabisa talaga ang panalangin. Higit sa anong uri ng anting-anting sa mundo. Napatingin naman silang tatlo sa colonel nila. Napatingin din ito sa kanila na parabang nagtataka. Halos hindi sila kumukurap kakatitig sa kanya. Hanggang sa nagtanong na lang ito kung ano ang problemang natulala sila. Naniniwala ho ba kayo sa anting-anting, Colonel? Wala naman sigurong masama kung maniniwala tayo, hindi ba? Isa pa, madalas ko yung naririnig sa mga kasamahan ninyo na kaya raw hindi sila natatamaan ng bala gawa ng anting-anting na tanga nila. Sana man kayo nabibili yun. Naniniwala ka ba sa ganun? Masasabi nga lang ni Colonel na wala naman daw masama, di ba? Nagtawanan na lang ang tatlo at nagpasya ng bumalik sa mga trabaho. Nag-aaharutan naman sila Abel at Albert habang palabas ng kwarto si Colonel Reyes. Habang ang dalawang may mataas na katungkulan ay hinatid ang dalawa ng tanaw. Pasaway si Albert, ngunit masasabing isa rin siya sa pinakamagaling na sundalo. Matigas ang ulo, may pagkakataong may sarili ring prinsipyong pinaglalaban, ngunit hindi ito naging dahilan para tumaliwas siya sa sinumpaang tungkulin niya, sa serbisyo at sa bayan. Masasabing isa rin siya sa magaling sa kahit anong ipinagawang misyon sa kanya. Ngunit itong huling misyon niya sa Mindanao, kung saan ay kasama sa kanyang disciplinary action, ay muntik na niyang ikinamatay. Isang kuta ng rebelde ang kanyang pinasukan. Lahat ng uri ng droga ay kanyang nasubukan. Mainam lang na malakas ang isip at emosyon ni Albert. Magaling siyang magdala sa sarili. Ngunit nalaman ng commander ng mga taong labas na siya ay sundalo. Sapagkat si Alforque ang naghatid ng balita kung sino ang ipinadalang intel sa kanilang departamento. Makalipas ang 3 araw, ay inayos na ang mga labi ng mga nasawing bayani sa pakikipaglaban para sa bayan. Pinadala na ang katawan ng dating Master Sergeant Dominador Alforque sa Luzon. Ngunit wala itong natanggap na watawat. Hindi rin matanggap ng kanyang pamilya ang sinapit nito at ang pakikipagtulungan nito sa mga rebelde. Wala silang natanggap na kahit anong gantimpala mula sa gobyerno. Ngunit ang kanilang departamento ay nagtulong-tulong para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga naulila ni Sergeant Dominador. Siya lang ang namumukod tanging hindi nailibing sa libingan ng mga bayani dahil sa kanyang pagtataksil sa tungkulin at sa bayan. Ngunit sinariwa pa rin ng kanyang mga kasamahan ang kanyang nalalabing alaala bago siya sumabak sa misyon na isa siyang mahusay at mabuting kasamahan. Nagpasalamat ang kanyang mga naulila na kahit papaano'y may natitira pa rin magandang alaala si Alforque sa kanyang kasamahan bago nito napiling lumihis ng landas. Hindi ako makapaniwala na may anak at asawa pala si Alforque sa Luzon. Mahina siya sa tukso. Kawawa yung mga anak, oh. Baka may nakita siya sa asawa niya sa bundok na di niya nakita sa asawa niya dun sa syudad. Ganun ba yun? Kapag may kulang sa kapareha mo, hahanapin mo yung kulang niya sa iba? Nasa tao na yun, Buk. Marahil hindi ka ganun. Hindi ako ganun. Pero may mga tao na ganun talaga. Kaya ako, hanggat nasa serbisyo ko, hindi ako mag-aasawa. Maiba ko, Bok. Hindi ka ba naniniwala sa mga anting-anting? Naniniwala ako siyempre. Sa lugar namin sa Iloilo, pinaniniwalaan yun. Naniniwala nga ako sa mga aswang Sa anting-anting pa kaya. Aswang? Totoo ba talaga mga aswang, Bok? Sa lugar namin sa Iloilo, pre, may isang sityo doon na pinamumugaran ng mga aswang. May mga aswang din, Bok, na mabubuti. Mga hayop lang ang kinakain nila. Kaso, ingat lang din sa kanila kasi kapag natipuan ka, abay, gagawin kang kauri nila. Mga kwentong bayan lang naman yan, Bok. Wala namang katotohanan yung mga aswang-aswang na yan, Pero, totoo talaga sila, pre. At marami sa amin sa Iloilo, normal lang naman sila na tao. Ngunit mababangis sila sa gabi. Natahimik na lang si Albert. Hindi na siya umimik.
Nakita rin kasi niya na seryoso ang kaibigan sa pagsasabi tungkol sa mga aswang. Para sa kanya, mahirap paniwalaan. Lalo na sa katulad niyang laki sa syudad. Wala kasing aswang sa syudad. Maliban sa mga kapitbahay na daig pa ang aswang kung makaamoy ng tsismis. Matuling lumipas ang 1 buwan. Binigyan sila ng bakasyon. Uuwi ang magkapatid sa Davao para dalawin ang kanilang pamilya. Matagal na rin silang hindi nakakauwi. Samantalang si Abel ay uuwi ng Iloilo. Matagal na rin siyang hindi nakauwi sa kanila. Sabay na silang nagtungo sa paliparan, ngunit magkakaiba sila ng destinasyon. Pre, ingat ka dun ha. 1 buwan mahigit din tayong hindi magkikita. Ikaw mag-iingat dun. Dahil sabi mo nga, marami dong aswang. Pasalubungan mo ako ng aswang ha. Loko ka talaga, pre. Nasa na pala si Marcus? Ikaw ba, pre? Handa ka na bang makita ang magulang mo? Ikaw na nagsabi na si Marcus lang ang laging bida. Tatay ko lang yun. Sundalo din kasi at may mataas na rango sa kapanahunan niya. Baka kapag naging general na ako, saka lang yun magiging proud sa akin. Kahit magkapatid sila Marcus at Albert, magkaiba ang trato ng kanilang ama sa kanilang dalawa. Tanggap na niya yon dahil pasaway siya sa kabataan niya. At sakit ng ulo ang dulot niya sa kanilang pamilya. Dumating na ang oras ng kanilang lipad at nagpaalaman na sila ni Abel sa isa't isa. Tulad ng inaasahan ni Albert, hindi pa rin maganda ang trato sa kanya ng ama. Palagi pa rin si Marcus ang ibinibida niya sa mga kaibigan. Nasanay na rin siya sa ganoong tagpo. Minsan, naiinis siya kay Marcus dahil hindi man lang nito maikwento sa ama ang kanyang nagawa habang nasa serbisyo. Iniisip niyang makasarili rin ito at gustong siya lang lagi ang bida. Masaya na rin siya kahit papaano dahil ibinibida naman siya ng kanyang ina sa mga kasamahan nito. Natatawa na lang din siya kapag sinasabi ng mga kumari nito na ireto ang kanilang mga anak sa kanya. Ngunit siyempre, iba pa rin naman kung ang padre di pamilya ang bumibida. Nakakabilib din sa sarili kahit papaano. Natapos ang bakasyon nila na hindi naging masaya si Albert. Nauna siyang bumalik sa Visayas 1 linggo bago matapos ang bakasyon. Hindi na niya hinintay ang kapatid dahil naiinis lang siya. Hindi mo lang siya naibida nito sa ama. Sa isip niya'y ayaw din itong magpalamang. Tahimik si Marcus, pero nasa ilalim ang kulo nito para sa kanya. Tol, balita ko masyado kang early bird dito ah. Abay, baka maging general ka na nga niyan. Loko ka talaga. Gusto mo pa atang maungusan ko si Colonel eh. Kasi, di naman naging maganda bakasyon ko, pre. Si Marcus pa rin ang laging bida. Ang loko, hindi ba lang ako ibinida kay Papa? Kahit yun na lang sanang nagawa niya para sa akin. Laki nga ni pinagbago ni Marcus ano. Simula nung naging lieutenant na siya. Kasi dati, naalala ko, halos makasabay tayong 3 sa lahat ng oras. Pero ngayon ang pakiramdam ko, masyado na siyang mataas. Nakakailang na siyang lapitan eh. Nasa ganun silang pag-uusap na dalawa nang dumating si Marcus. Tumayo naman sila at sumaludo sa kanilang lieutenant. Napatingin si Marcus kay Albert nang halos isabay nilang ibaba ang kanilang mga kamay. Si Abel naman, patay mali siya at naupo sa lilim ng puno. Kunwari, walang pakialam, ngunit palihim na nakikimatsyag sa dalawa. Bakit nauna kang bumalik dito? Di ka man lang nagpaalam kay Papa. Kung magpapaalam ba ako sa kanya may mababago ba? Isa pa, hindi naman ako nakikita nun eh. Bakit pa ako magpapaalam? Bakit ba ganyan ka magsalita, Albert? Sir, kahit mamatay ako sa sagupaan, hindi masasaktan ng tatay mo. Kasi para sa kanya, ikaw lang naman ang anak niya eh. Magaling, matalino, maraming karangalang na ipasok sa pamamahay at pamilya natin. Samantalang ako, sakit ng ulo at kamalasan lang. Hindi totoo yan, Albert. Napatayo bigla si Abel ang sumigaw na si Marcus.
Ang ibang sundalo namang naroon ay napahinto sa kanilang ginagawa at napatingin kina Marcus at Albert. Napatingin naman si Marcus sa paligid habang si Albert ay nanatiling tuwid na nakatingin sa kapatid. Sir Albert, siguro sa barracks na lang kayo mag-usap? Tumingin si Abel sa paligid. Nakita niya na halos lahat ng kasamahan nila na naroon ay nakatingin sa kanila. Away magkakapatid lang to. Sige na, bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Chismoso rin kayo no? Nagsibalikan naman ang mga sundalo sa kanilang ginagawa. Habang si Abel naman ay pinipilit ng dalawa na sa barracks na lang nila pag-usapan ang mga hindi nila pagkakaunawaan. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin. Wala na akong dapat sabihin pa. Buk, pag-usapan yung magkapatid ang problema. Kasi sa dulo ng buhay natin, kayong dalawa pa rin na magtutulungan. Lalo na pag nagkagipitan. Bok, wag ngayon. Hayaan niyo muna ako. Aalis na sana si Albert nang pigilan siya ni Marcus. Ipiniksi niya ang kamay ng kapatid at lumakad ngunit muli siyang nitong pinigilan. Si Abel naman ay nakaalalay lang sa kanila dahil may pakiramdam siyang makakainita ng dalawa. Muling itinulak ni Albert si Marcus. Natumba ang kapatid na ikinahinto naman niya. Ngunit sa halip na tulungan si Marcus ay tumalikod siya para umalis. Di pa man siya nakakalayo ay may humablot sa balikat niya. Paglingon niya, isang suntok ang sumalubong sa mukha niya na pinakawalan ni Marcus. Natumba si Albert at tinawakan ng bibig niyang natamaan ng kamao ng kapatid. Nagtiim ang kanyang bagang nang makita ang dugo. Tumayo siya at agad na sinuntok din si Marcus. Nagpang-abot silang dalawa, saka nagpalitan ng suntok. Agad namang umawat si Abel, ngunit nahirapan siya dahil malalaking tao ang dalawa kumpara sa kanya. Umawat din ang iba nilang kasamahan habang ang iba ay panay ang sigawan. Parehong ayaw magpaawat nila Albert at Marcus. Nagtutumba ang mga sundalong umaawat sa kanila sa tuwing nagpupumiglas silang dalawa. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa habang nagsusuntukan. Pumaibabaw si Marcus at sinuntok si Albert. Habang ang huli ay panay ang tulak niya sa kapatid. Muli silang inawat ni Abel, ngunit natumba lang siya nang hindi sinasadyang itinulak siya ni Marcus. Panay sigawan ng iba na akala may nanunood ng sabong na manok. At ang iba naman ay nagpupustahan pa. Ano ba problema mo, Albert? Bakit kami nagkakaganyan? Wala kang pakialam. Bitiwan mo ako. Hindi ko kailangan magpaliwanag. Tanungin mo ang sarili mo. Gigil na saad ni Albert sabay suntok kay Marcus. Ngunit nasasanggalang ng kapatid ang bawat atake niya. Mas malakas sa kanya si Marcus dahil mas batak ito sa training at ehersisyo. Magaling din ito sa anumang sports, bagay na hindi niya kaya. Magaling din sa boxing at taekwondo si Marcus. Ito ang dahilan kung bakit ipinagmamalaki siya ng ama sa mga mabibigat na tao na kilala nila. Samantalang siya, sa mga kumari lang ng ina niya siya sikat at kilala. Hindi ko maunawaan, Albert, kung bakit at ano ikinagagalit mo sa akin eh. Wala naman akong ginagawa masama sa iyo ah. Hindi ko naman kasalanan kung ipinagmamalaki ako ni Papa. Talaga ba? Hindi mo nga alam kung paano ko ipagtanggol kay Papa sa tuwing parang ikinakahiya niya ako sa mga kasama niya eh. May ginawa ka ba? Di ba wala? Mabuti pa si Colonel eh. Ipagmamalaki niya ako. Naluluha na saad niya sabay tulak kay Marcus. Hindi na rin ito umiimik. Tumayo si Albert at umalis. Ang kaninang maingay na nagpupustahan ay biglang natahimik. Tutulungan sana ni Abel si Marcus na makalayo, ngunit ipiniksilang nito ang kamay niya. Napatas naman ng kamay si Abel na hanggang balikat at tinayaang makatayo mag-isa si Marcus. Nang makatayo ito, ay inayos niya ang kanyang damit. Pinagpag ang mga tuyong dahon at lupa na dumikit. Sumaludo pa silang lahat ng akto na itong maglalakad. Muli pa itong napatingin sa direksyon na pinuntahan ni Albert sa katuluyan ng umalis. Nilungon naman ni Abel ang mga kasamahan na kanina'y nagpupustahan sa kahinarap. Ano? Kaya kayo no? Sa halip na tumulong kayo, nagawa niyo pang magpustahan. Pinagpupustahan niyo yung problema ng iba?
Nakakaya kayo! Mga sugarol! Saad niya, saka umalis para sundan si Albert. Nagtuturuan naman ang mga naiwan at ibinalik ang kanilang mga ipinusta. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, ay pinatawag silang lahat ni Colonel Reyes. Nagmamadali naman silang bumangon at sinuot ang kanilang mga sapatos at mga kagamitan. Bilang isang sundalo, kailangan kumilos na mabilis para hindi ka mahuli at maparusahan. May oras silang hinahabol palagi. Ganyan kahirap ang buhay ng isang sundalo na kahit pag-ihi ay kailangan madaliin. Nagtungo sila sa labas at naabutan nila si Colonel Reyes at Lieutenant Di Magiba. Agad silang pumila at tumayo ng tuwid. At sabay-sabay silang sumaludo sa dalawang matataas sa kanila. Sumaludo rin ang mga ito at halos sabay nila lahat na ibinaba ang kanilang mga kamay. Pinatawag ko kayo dahil kailangan ng rescue ng Team Charlie sa hilagang bahagi ng bundok. Kasalukuyan silang nakikipagbakbakan sa mga rebeldeng pulang bandila. Handa ba kayo lahat? Sir! Yes, sir! Halos sabay-sabay silang sumagot lahat sa tanong ni Colonel Reyes. Binilinan pa sila ng Colonel na kailangan maging matapang at matibay para sa bayan. Dapat umano handa ang kanilang loob. Kailangang matapang at matatag. Marami pang sinabi sa kanila si Colonel Reyes. Mga paalala sa kanilang larangan. Mainam nang mamatay na matapang kaysa mabuhay na duwag. Bago tayo umalis, manalangin tayo para sa ating kaligtasan. Albert, ikaw na mamuno sa dasal. Medyo nagulat pa si Albert nang marinig ang kanyang pangalan. Napatingin pa siya kay Abel at natatawa. Napatingin pa siya sa likod niya. Sila ang huli sa linya. Paano sa dinami-rami ng mga nasa unahan, siya na nasa huli ang nakita ni Colonel Reyes. Anak ng tinapanggalaw, ako pa nakita. Nasa uli na nga ako at sa gitna pa nakapwesto. Pangalan ko pa talaga tinawag. Pagdasal mo sa sarili mo, hindi ako malakas sa Diyos. Saad niya, sabay punta sa unahan. Natatawa naman si Abel sa pagdadabog ng kaibigan. Naisip pa nitong mukhang paborito ngayon ni Colonel si Albert at ito ang nakita niyang mamuno sa dasal. Nakita niyang nakasimangot ang kaibigan sa unahan. Lalo na nang makita nito si Marcos. Napapiling na lang siya at napayuko na magsimula na itong magdasal. Ay noon, alam niyong hindi ako marunong magdasal. Batid din yung hindi ako nakikipag-usap sa inyo dahil may tampo ko. Nakatinginan naman ng ibang sundalo nang marinig ang dasal ni Albert. Binulungan naman ni Abel ang mga katabi na magdasal sila ng sarili dahil mukhang may tampong kaibigan sa Panginoon. Napayuko naman ang mga sundalo at nagsimulang manalangin sa sarili nila. Ngunit, nakikiusap po ako. Nagabayan niyo ang aking mga kasama. Ilayo niyo sila sa kapamakan. Samahan mo po sila sa pakikibakang ito. Sumakan nila po ang inyong gabay. Iiwas sila sa bala at ilayo sa panganib. Samahan mo sila, Ama, at huwag pababayaan. Ligtas mo silang ihatid sa aming pupuntahan at ligtas rin nawa silang makabalik. Kahit wag na po ako, basta sila po, iligtas nyo. Amen. Matapos magdasal, ay walang lingon siyang bumalik sa kanyang linya. Ang kaninang natatawang si Abel ay hindi umimik. Tahimik lang siya. Napatingin pa si Colonel Reyes kay Marcos. Maging ito ay wala ring imik. Patungo na sila sa hilagang bahagi ng bundok. Habang lulan ng kanilang mga sasakyan, ay tahimik lang silang lahat. 4 na oras at 50 minuto ang layo nila sa hilaga, kaya ang panalangin na lang nila ay may maabutan pa silang mga kasamahan. Napatingin si Albert sa mga kasamahan. Ang ibang baguhan, mababakas sa mga mukha nila ang mga takot. Nauunawaan niya sila. Sino ba naman ang hindi takot mamatay? Lahat naman siguro'y mararamdaman yon. Maliban siguro kay Albert na palaging handa sa ganitong sitwasyon. Matagal na nga niyang gustong mamatay, ngunit tila ilap sa kanya ang kamatayan.
Hindi siya takot dahil wala naman siyang halaga. Mawala man siya ay wala namang malulungkot. Baka nga walang magluluksa sa kanya. Mawala man siya ay madali lang matatanggap ng mga tao sa paligid niya dahil hindi naman siya mahalagang tao para sa kanila. Habang nagmumuni-muni ay biglang huminto ang kanilang mga sasakyan na kanilang ipinagtaka. Nagulantang na lang sila nang sumigaw si Marcos na bumaba sila sapagkat inambush sila ng mga rebelde. Inabangan pala sila para di sila makarating sa kanilang pupuntahan. Agad silang bumaba at nakipagpalitan ng putok. Medyo tagilid sila sapagkat nasa ibaba sila ng bundok. Move! Move! Bilisan nyo! Putukan ng maririnig sa paligid. Maging mga sigaw ng mga natatama ang rebelde at sundalo. Naganap sila Albert at Abel ng pwedeng pagtaguan sapagkat sila ang sniper sa team nila. Nang makitang malalaking bato sa kabilang gilid ay agad silang gumapang na dalawa. Nang makapwesto na'y inihanda nila ang kanilang mga baril. Mabuti na lamang at naka-night fighting weapon system ang gamit nilang MSSR Gen 1. Kaya madali lang nilang nakita ang kalaban kahit na madilim. Talagang sinakto pa ng mga rebelde na gabi sila abangan. Ngunit maalas lang nila dahil palagi silang handa. Pre, paramihan na lang tayo na matatamaan. Ano, game? Sige ba? Game! Basta pre, siguraduhin mong huwag kang matatamaan ng bala ha. Mahirap mamatay ang mga masasamang damo, pre. Nagtawanan pa sila at nagsimulang tumarget ng kalaban. Nagulat naman ang mga rebelde kung saan ang gagaling ang mga putok na tumatama sa iba nilang kasamahan. Tahimik lang ang bala, ngunit nakakakitil ng buhay. Putukan ng baril ang maririnig. Halos tumagal ang bakbakan ng higit kumulang sa 3 oras. Nakaakyat na rin ang ibang sundalo. Habang ang mga sugatan ay itinipon lang sa ibaba para di makita ng mga rebelde. Marami ang sugatan sa mga sundalo. Ngunit sa awa ng Diyos ay walang nasawi sa kanila. Marami rin ang sugatan sa mga rebelde at marami ang nasawi. Patuloy pa rin ang bakbakan sa taas. Naroroon pa rin sina Abel, Marcos at Albert. Walang takot silang nakikipagpalitan ng putok sa mga taong labas. At hindi rin nila ito inuurungan. Habang nakikipagpalitan ng putok, ay wala silang kaalam-alam na may isang rebelde ang nakapuslit sa kanilang likuran. Nagulat na lamang si Albert at Marcos nang sumigaw si Abel. Natamaan pala ito sa balikat at sa hita ng bala. Abel! Agad na pinaulanan ni Marcos at Albert ang rebelde ng bala. Sumisigaw pa si Albert habang binabaril ang kalaban. Agad na lumapit sa kanya si Marcos at pinakalma siya. Sinenyasan niya ang ibang sundalo na umiba ng mapagtataguan. Umabante naman ang ibang sundalo para makipagbakbakan. Sinenyasan din ni Marcos si Albert na itayo si Abel at siya ang bahala sa kalaban. Sir, pre, iwan niyo na ako. Sige na, iligtas na ninyo ang mga sarili ninyo. Iwan niyo na ako dito. Hindi, tumayo ka. Sabay tayong aalis. Sige na, tumayo ka na pre. Hindi ka namin maaaring iwan dito. Magiging pabigat lang ako sa inyo eh. Sige na, umalis na kayo. Tumayo ka na Abel. That's an order. Sir, yes sir. Napilitang tumayo si Abel. Tinulungan naman siya ni Marcos at Albert. Dali-dali silang tumakbo papalabas sa bundok. Mainam na lang at may ilang sundalong nag-cover sa kanila. At ito ang nakipagbakbakan sa mga rebelde. Matagumpay silang napatay ang mga rebelde. Ngunit may ilan ding mga nakatakas. Hinayaan na lang nila at sa pupuntahan din ng mga ito ang punta nila. Agad na nagradyo si Marcos sa headquarters. Mainam at may malapit na detachment ng ibang grupo ng sundalo sa kanilang lugar. Agad na may dumating na rescue at kinuha ang mga sugatan. Habang ang walang mga sugat ay nagpatuloy sa kanilang misyon. Uy, huwag kang mamamatay ah. Baka mamaya saluhin mo ang bala. Hukayin talaga kita sa hukay at babarilin. Ikaw ang huwag mamatay. Ikaw may tama dyan eh. 2 pa nga eh oh.
Nagkamay naman silang dalawa at sinabi ni Albert kay Abel na babalik siya. Natawa pa ang huli nang sabihin ng kaibigan na ipaghihiganti niya siya sa mga rebelde. Dinala na si Abel kasama ang iba pang sugatan na sundalo para gamutin at sila naman ay nagpatuloy para mag-rescue sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa Hilaga. Matagumpay ang misyon ng Team Alpha sa pag-rescue nila sa Team Charlie. Nalipol nila ang mga rebelde. At ang mga labi ng mga ito ay dinadala sa bundok para sunugin. Ganyan ang buhay ng mga rebelde. Mamamatay kang walang dangal. Mamamatay kang hindi makikita ng pamilya. Minsan, ang iba kapag nakilala nila'y pinapadala nila sa mga pamilya nito. Dinalaw nila si Abel 3 araw pagkatapos ng sagupaan. Ngunit nalaman nila na umuwi na ito sa Iloilo para doon magpagaling. Kaya agad na nag-file ng leave si Albert para dalawin ang kaibigan. Mainam at pinayagan naman siya ni Colonel Reyes. Nasa opisina siya ng Colonel nang dumating si Marcos. Sumaludo siya kay Colonel Reyes at halos sabay nilang ibinaba ang kanilang mga kamay. Nagtataka naman si Albert kung bakit may dala itong bag. Natanong pa niya ang kanyang sarili kung saan ito pupunta. Baunin niyo ito. Kailanganin niyo ito sa lugar na yon. Ano ito, Colonel? Anting-anting na siyang poprotekta sa inyo sa lugar na hindi kayo pamilyar. Protekta laban sa mga aswang o kung anumang nilalang. Saan ba pupunta ang isang to? Sa pupuntahan mo. Huwag ka na umangal. Inutos ko sa kanya na dalawin si Abel dahil ito ay under sa kanyang batalyon. Diyos ko naman, hindi niyo yata talaga ako mahal, Lloyd eh. Pinasama niyo pa sa akin ang isang to. Kainis naman. Tandaan niyo, huwag na huwag niyong ihihiwalay ang anting-anting na yan sa inyong katawan. Kahit na anong mangyari. O sige na, umalis na kayo at baka gabihin kayo. Sumaludo sila sa kanilang colonel at umalis na. Naunang lumabas si Albert na ikinailing lang ni Marcos. Hinatid lang sila ng tingin ni Colonel Reyes. Napapailing pa ito habang pinagmamasdahan ng magkapatid. Sa pupuntahan niyo, susubukin ang inyong pagiging magkapatid. Kinapapa ni Colonel Reyes ang cellphone sa bulsa at saka may tinawagan. Maganda kayo riyan. Parating na sila dyan. Mula sa kanilang destinasyon ay sumakay sila ng bangka na maghahatid sa kanila sa Iloilo. Nagtaka pa si Albert na kung bakit nung nakaraan nilang bakasyon ay nag-eroplano pa si Abel na pwede naman palang sumakay ng barko. 1 oras may din ang kanilang inilagi sa dagat hanggang marating na nila ang kanilang pupuntahan. Sa panahong yon, hindi pa maunlad ang Iloilo, ngunit sagana ito sa kagandahan ng kalikasan. Ibang salitang ginagamit sa lugar na ito. Hindi ito katulad sa salita nila sa Davao o sa Cebu ng mga Bisaya. Nagtanong-tanong silang ngunit nainis lang si Albert dahil pareho lang silang hindi nakakaunawaan ng pinagtatanungan. Sa panahong yon, hindi lahat nakakapagsalita ng Tagalog, lalo pa kapag mga matatanda na. Panay ang paypay ni Albert ng kanyang sombrero. Katirikan na kasi ng araw ay wala pa silang nakakausap na nakakaintindi sa kanila. Nasa ganun silang tagpo nang may lumapit sa kanila. Nagpakilala pa itong Samuel. Tinanong sila kung saan ang kanilang tungo at sinabi naman nila na patungo sila sa Leon. Itinuro sa kanila ni Samuel ang lugar. Nag-alok pa ito na sumakay sa kalesa niya at ihahatid sila sa kanilang destinasyon. Nagkatinginan muna silang magkapatid bago sumakay. At habang nasa biyahe ay walang imik nilang pinagmamasdan si Samuel. Kayumanggi ang balat nito at may bahagi na parang nasunog sa araw. Kulot ang kanyang hanggang liig na buhok. Ang ngipin nito'y naninilaw na at may bulok pa. Habang ang gilid ng mga mata nito'y may peklat. Napagkakatiwalaan ba talaga ang taong yan? Huwag kang maingay. Makiramdam ka na lang. Napatingin naman ang lalaking nagngangalang Samuel sa kanila.
Nakangiti ito't sinasabi sa kanila na maganda umano sa leon. Tinanong pa sila kung sino ang kanilang dadalawin. Yung kasama namin sa serbisyo. Tinanong sila ni Samuel kung mga sundalo ba sila. Napatango naman si Marcus at hindi na umimik, habang si Albert naman ay nakatingin lang sa paligid. Napapitlag pa siya nang tila may nakita siyang mga tao sa ibabaw ng pabundok na bahagi. Mga taong masama ang titig sa kanila. Napatingin lang siya sa unahan nang huminto ang kalesa. Saka lang niya narinig ng maayos ang sinasabi ni Samuel na dito na ang lugar na kanilang hinahanap. Kinalikot pa niya ang tenga niya sapagkat pakiramdam niya'y nabingi siya sandali. Itinuro sa kanila ni Samuel kung saan ang eksaktong lugar na hinahanap nila. Kilala naman daw ang taong hinahanap nila kaya ipinagtanong na lang nila. Ganun ba? Sige. Salamat to Nang iabot ang bayad kay Samuel, ay sumakay agad siya sa kanyang karwahe at umalis. Hinatid pa nila ng tingin ng lalaki. Nang mawala na ito sa kanilang paningin, gawa na rin ng mga alikabok na nagkalat sa daan, ay halos sabay pa silang napabuntong hininga. May pakiramdam akong hindi tamang lugar na ito. Bumalik na tayo. Wala akong tiwala sa lalaking yon. Ha? Naiibang ka na ba? At ngayon ko pa talaga babalik sa layo ng binyain natin? Kung mapano tayo sa daan? Naku naman Mabuti pa, tara na. Dumiretso na tayo. Pero Albert, malakas ang kutob ko. Bakit hindi mo pinagana yung kutob mo dun sa bayan pa lang? Bakit hinintay mo pa na makarating tayo dito, sir? Bakit ikaw? Umandar ba ang kutob mo? Sundalo ka. Dapat alam mo kung kailan makakasagap ng panganib o hindi. Pwera na lang kung wala ka nun. May sinasabi ka? Alam mo kung gusto mong bumalik, bumalik ka kung gusto mo. Basta ako, hindi ko susugal ang buhay ko sa daan. Nakita mo ba kung gaano kaliblib yun? Sad niya saka pumasok sa sityo. Tinawag pa siya ni Marcus ngunit diretso lang siya. Tumalikod na rin si Marcus para bumalik sa pinanggalingan sapagkat hindi maganda ang kutob niya. Habang si Albert ay walang kaalam-alam na nahulog ang kanyang anting-anting mula sa bulsa sa likod ng kanyang pantalon. May nakapulot sa anting-anting at tinanaw lang siya papasok sa Sitio 4, ang barangay ng mga aswang. Habang naglalakad ay makikita sa daan ang makukulay na mga palamuti. Pakiwari ni Albert ay may pista sa sityong ito. Nawala sa isip niya ang kwento noon ni Abel tungkol sa isang sityo na pinamumugaran ng mga mababangis na aswang. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad nang may mabangga siyang isang babae. Nagulat pa ang babae na napatingin sa kanya. Maging siya ay nagulat din sa reaksyon ng babae. Hindi niya malaman kung natatakot ba ito sa kanya o baka nanibago lang. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lugar na ito? Miss, hindi ako marunong sa salitaan nyo Ang sabi ko, sino ka at anong ginagawa mo sa lugar na ito? Halos pabulong pa na saad sa kanya ng babae. Nagpalinga-linga din ito sa paligid. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong hilahin sa gilid ng daan. Napatingin pa siya sa kamay nito na hawak ang kamay niya. Umalis ka na dito. Mapanganib ang lugar na ito para sa'yo. Paano ka napunta dito? Sino nagatid sa'yo? Halos sunod-sunod na tanong ng babae sa kanya na ikinatawa niya bahagya. Pinakalma pa niya ito dahil makikita ang kaba sa kanyang muka. Miss, kalma, isa-isa lang. Okay, galing ako sa Cebu. Pero pumunta ako dito dahil dadalawin ko yung kaibigan ko si Abel Luciano. Abel Luciano? Ngunit walang ganun pangalan dito. Ha? Sabi ni Samuel, dito daw ang leon. Samuel? Yung may peklat sa gilid ng mata? Oo, sabi niya, ito daw yung leon Hindi ito ang leon. Nasa bayan ng leon. Kailangan mo na umalis dito bago magtakip silim. Teka, may kasama ka ba? Oo,
yung kapatid ko. Pero nagkahiwalay kami. Di ko alam kung bumalik siya sa bayan. Teka sandali. Bakit pa parang takot na takot ka? At anong meron sa takip silim? Magsasalita na sana si Susana nang may tumawag sa pangalan niya. Nanlalaki naman ang kanyang mga mata na tila ba takot na takot. Napatingin naman si Albert sa pinanggalingan ng boses. Isang lalaking may matipunong katawan ang nasa likuran nila. Susana, anak, may panauhin ka pala. Bakit hindi mo siya patuloyin sa ating sityo? Ama, hayaan mo na lang po siyang makaalis. May hinahanap lang daw siyang isang kaibigan. Ha, anak, hindi ba't ang kabilin-bilinan ko sa'yo? Kapag may mga bisita sa sityo malugod niyong tanggapin? Napalingon naman si Susana kay Albert. Mababakas ang takot at pangamba sa kanyang muka. Ibinuka niya ang bibig sa salitang umalis ka na walang boses. Tila nakaramdam naman ng panganib si Albert kaya magalang siyang yumuko at nagpaalam. Salamat po pero kailangan ko na pong umalis eh. Alanganing napangiti si Albert saka tumingin sa paligid. Magtatakip silim na rin o. Baka gabihin ako sa daan. Napatawa namang bahagya ang kausap at marahang kinabig ang anak papunta sa kanyang likuran. Nakangiti siyang humarap kay Albert habang nilalaro nito ang kanyang mga daliri. Napatingin din si Albert sa kamay ng kaharap. Hindi ba't mas mapanganib kung aalis ka? Isa pa, kabisado mo ba ang lugar? Aniya, sabay talikod kay Albert paharap kay Susana at napangiti ng nakakatakot. Napapailing naman si Susana ngunit hindi pinansin ng kanyang ama at agad na humarap kay Albert. Ang kaninang nakakatakot niyang mukha ay agad na napalitan ng ngiti na akala mo ay hindi makabasag pinggan. Inayos nito ang suot niyang salamin na animoy isang inosenteng matanda na walang masamang gagawin. Ano bang pangalan mo, iho? Albert po. Albert, iho. Masyado nang mapanganib sa labas ng sityo. Wala ka na ring masasakyan pa. Ang mabuti pa, dito ka na magpalipas ng gabi. Malapit na rin ang pista dito sa amin. Gaganapin ito sa kabilungan ng buwan. Kabilugan po ng buwan? Oo, iho. Pasasalamat namin yung sa buwan sa lahat ng pagpapala at kalakasan na natatanggap namin buwat sa kanya. Isa pa, may mga sayawan, kasiyahan at handaan ang gaganapin. Isang malaking salo-salo na aming pagsasaluhan dahil daririto ka. Ating pagsaluhan. Iginiya siya ng kapitan papasok sa sityo. Napatingin pa siya kay Susana na mababakas ang pangamba sa mukha nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon ng babaeng tinawag ng kaharap na Susana. Samantala, si Marcos naman ay medyo mahababa na ang kanyang nilakbay. Hindi siya mapakali sa kutob niyang nasa panganib ang kanyang kapatid. Alam niyang may mali sa lugar na pinaghatiran sa kanila ni Samuel. Habang naglalakad, ay nakakarinig siya ng mga usapan na hindi niya maintindihan. Agad siyang nagtago sa mayayabong na damo. Pilit siyang naghalukip-kip para hindi siya makita ng kung sino mang dumarating. Mga paris ng paa ang kanyang nakita. Hindi lang isa, kundi marami. Hindi niya masyadong marinig ang kabuuan ng mga ito mula sa kanyang pinagtataguan. Panay ang kanilang tawanan na akala mo'y may magandang mangyayari sa kanila. May pinag-uusapan silang hindi maintindihan, ngunit nanlaki ang kanilang mga mata sa isang salita na madalas niyang naririnig kay Abel noon. Ang salitang manamit na ang ibig sabihin ay masarap. Sinabi ng isa sa kanila na manamit na dayo na ang ibig sabihin ay masarap na dayo. Walang duda, tama ang hinala niyang aswang ang taga-sityo. At hindi talaga ito ang lugar ni Abel. Halos maiiyak siyang isipin na nasa panganib ang kanyang kapatid. Kahit hindi man sila makasundo, ay mahal niya ito. Hindi niya lang alam kung paano ipaparamdam o ipapakita gawa ng si Albert mismo ang lumalayo. Nagbalik lang siya sa sarili nang umalis na ang mga tao.
O kung tao nga ba ang mga yon? Napaiga siya sa kanyang pinagtataguan at nag-isip ng maayos. Siguro naman maayos si Albert. Meron naman siyang anting-anting na binigay ni Colonel Ang gagawin ko na lang ay mag-isip kung anong gagawin ko. Nag-isip si Marcus kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kapatid. Sabay silang tumungo sa lugar na ito, kaya kailangan sabay din silang babalik sa Cebu. Naisip niyang bala nga ng kalaban ay naiiwasan nila. Ito pa kaya mga aswang kung totoo nga sila. Panginoon, gabayan mo po ang kapatid ko at maging ako. Alam ko, Panginoon, na may pagkakataong nakakalimot kami sa inyo. Pero nababatid naman namin na hindi niyo pa rin po kami pinababayaan. Hindi kami pamilyar sa lugar na ito. Pero sana, Ama, samahan niyo kami. Ikaw lang po ang takbuhan namin sa mga panahong to. Matapos manalangin ay tahimik na bumalik si Marcos sa sityo. Hinawakan pa niya ang kanyang kwintas na anting-anting at bahagya itong hinalikan at binulungan na tulungan sila. Nakita niya ang 5 tao na papasok sa sityo. Hindi siya agad sumunod dahil naalala niya ang kwento ni Abel noon na malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Kung totoong mga aswang nga ang taga-sityo. Albert, parating na ako dyan, kapatid. Pangako, lalabas tayong sabay sa sityo na yan, katulad ng sabay nating pakikibaka sa mga rebelde. Samantala, sa kinaroroonan ni Albert ay nagsimula na siyang makaramdam ng takot, lalo na nang makita niya ang buto ng tao na nakasabit sa mga puno. Maging ang mga titig ng mga taga-sityo sa kanya na animoy masarap siyang putahe na ihahain sa kanilang mga lamesa. Natatakot ka ba sa mga kalansay, iho? Mga palumuti lamang yan para sa araw ng mga patay. Nakakalimutan mo, malapit na ang November 1. Medyo nabunutan ng tinik si Albert sa puso nang malamang palumuti lang pala ang mga kalansay. Ngunit malakas pa rin ang kutob niyang may mali sa lugar na iyon. Ganun mo ba? Mukhang nagkakaisa po kayo dito Hindi ka nagkakamali, iho. Lahat kami nagtutulungan dito. Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako pala si Nardo, pero mas kilala sa Kapitan Nardo. At ako ang kapitan dito. Kinagagala ko kayo makilala, Kapitan na... Natigilan siya nang marinig ang pangalan ng kaharap. Naalala niya ang madalas na ikinukwento sa kanya ni Abel tungkol sa bantog na kapitan sa isang sityo. Kilala ang kapitan na ito na isang aswang. Siya mismo ang naglantad sa kanyang sarili na aswang siya, ayon pa rin sa kwento ni Abel. Marami pa nga ang sabi-sabi na baliw umano ang kapitan na yon. Marami din umano ang nagsasabi na siya ay aswang talaga. Napatitig siya sa kapitan. Nakangiti ito sa kanya. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway sa isiping ito kaya ang kapitan na ikinukwento ni Abel. May problema ba, iho? May naalala ka? Wala po. Naalala ko lang po. Kung kayo na kapitan nagawa ang bagay na to, ang mayor anong ginagawa? Magandang tanong, iho. Magandang tanong. Ang mayor ng buong bayan ay nakasuporta naman sa aming pista. At hangang-hanga din siya sa pagkakaisa ng sityo namin. Pwede na ho kayong maging mayor, Kap. Ay, nako, iho. Wala yan sa aking hinuha. Masaya na ako sa pagiging kapitan. Tara, punta na tayo sa tahanan ko. Nag-aalangan man ay sumunod si Albert. Nang makarating sila sa bahay ni Kapitan, ay saglit na nawala ang kanyang pangamba. Napakaaliwalas ng tahanan niya. Maayos sa mga gamit at puno ng mga makukulay na disenyo na nagbibigay komportable sa kahit na sinong bisita. Masaya naman siyang sinalubong ng asawa nito at inayang maupo. Nagpasalamat naman siya at magalang na umupo sa kawayang sofa.
Inilibot niya ang kanyang paningin at nakita niya ang larawan ni Susana na nakakwadro sa dingding. Nakasuot ito ng toga. Senyales na ito ay nagtapos sa pag-aaral. Ay isa-isa kong anak si Susana. Kaya pinilit ko siyang makapagtapos para kung wala na kami, magkaroon siya ng maayos na buhay. Gusto ko makalabas naman siya sa sityo at makakita ng syudad. Natatawang saad ni Kapitan Nardo na ikinatawa lang din ni Albert. Marami pa silang pinag-usapan at tawanan na pinagsaluhan hanggang sa dumating ang asawa niyang may dalang kape. Iyo, magkape ka. Alam mo ang asawa ko ang pinakamasarap magtimpla ng kape dito sa sityo. Sana magustuhan mo. Salamat po. Tamang-tama po mahilig talaga ako sa kape. Saad ni Albert, sabay tungga ng kape. Ilang minuto lang ay nakaramdam na siya ng hilo. Napahawak pa siya sa kanyang sentido dahil pakiramdam niya anumang oras ay matutumba siya. Ayos ka lang ba, iyo? May problema ba? Nahihilo po ako. Saad ni Albert at ang huli niyang nakita ay ang ngiting makahulugan ni Kapitan Nardo at ang kanyang asawa bago siya nawala ng malay. Samantala, habang nag-aabang si Marcus kung paano makakapasok sa sityo, ay may biglang humablot sa kanya. Muntikan pa siyang mapasigaw nang may nagtakip sa kanyang bibig. Paglingon niya ay isang babae na sumenyas na huwag siyang maingay. Agad na nagtanong ang babae sa lingwahe ng kanilang lugar. Pasensya na pero hindi kita maintindihan Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Mapanganib ang lugar na ito. Umalis ka na. Hindi pwede. Kailangan ko makuha yung kapatid ko. Nasa loob siya Kapatid mo yung nasa loob? Nakita mo ba siya? Kumusta siya? Mapanganib ang lugar niya ito. Sinabihan ko yung kapatid mo na huwag tumuloy pero nasa aming tahanan na siya ngayon. Kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Mga aswang ang mga tao dito. Halos nanlaki ang mga mata ni Marcus sa narinig. Napatayo pa siya bahagya dahilan para hilahin siya ng babae. Sinenyasan pa siya nito na huwag siyang maingay dahil baka marinig siya ng kanyang mga kanayon. Paano mo nasabi? Ang ibig kong sabihin, paano ka nakakasiguro? Dahil mga kauri ko sila. Hindi nakaimik si Marcus sa sinabi ng kaharap. Pinaliwanag sa kanya ni Susana ang lahat. Aniya, hindi pa siya ganap na aswang sapagkat ayaw pa ng kanyang mga magulang na maging kauri niya sila. Sinabi din niya na maraming dayo na ang napahamak sa lugar nila. Hindi lang isa o dalawa, kundi napakarami. Ang iba, mismong si Samuel ang nagdadala. Nagpapanggap itong nagpapasada ng kanyang karwahe, ngunit inililigaw lang nito ang mga dayo o turista. Walang pinipili ang aking mga kalahib. Bata, matanda, lalaki man o babae. Basta may dugot laman. Sa susunod na araw, iaalay nila ang kapatid mo sa buwan. Bilang pasasalamat sa kalakasan at kasaganaan ay pinakakaloob nito sa kanila. Paniniwala nila yon. Bakit mo sinasabi sa akin to? Pwede itong ikapahamak ng kauri mo. Gusto ko na rin matapos ang kasamaang ito. Hindi ko gustong ginagawa ng mga kanayon ko. Pinatay nila ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi na napigilan ni Susana ang maluha. Hinayaan lang siya ni Marcus. Ni hindi niya ito inalo. Iniisip niyang maaaring patibong lang ng babae ang lahat. Maaaring nasa bahay na ang kapatid mo. Di naman kaya nasa kuweba kung saan kinukulong ang mga bihag na kakatayin sa kabilugan ng buwan. Diyos ko po, dali mo ako sa kanya. Hindi pwede, mamamatay ka. Mapanganib at malakas sila kapag gabi. Kailangan natin ng tulong sa mga aswang din na hindi kumakain ng tao. Pero saan? Baka hindi ko na maabutan ng kapatid ko. Saglit na nag-isip si Marcus. Gumugulo rin sa kanya kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng babae. Nasa ibang lugar siya, kaya dapat lang na huwag siyang magtiwala lalo na sa isang estranghero. Ganito, ikaw na lang ang magpunta.
Kung totoong gusto mo na itigil ito, ako ang papasok sa loob. Ipapain mong sarili mo sa mga halimaw. Huwag mo silang maliitin. Malakas sila't marami. Mas malakas ang Diyos ko. Sige na, punta mo na yung lugar kung saan yung aswang na sinasabi mo. Ituro mo sa akin ang daan papasok sa kuweba. Napatango naman si Susana at inaya niya si Marcus papasok sa gubat. Sumenyas pa siyang gumapang si Marcus at huwag lumayo sa kanya para siya ang maamoy ng mga aswang. Alam ni Marcus na mapanganib ang kanyang susuungin. Ngunit para sa kanyang kapatid ay gagawin niya ang lahat. Habang gumagapang siya at naglalakad, may isang tao na nagtanong sa dalaga kung saan ang kanyang tungo. Nakakatakot ang boses nito't mabalasik. Sinyalis na ito ay nasa anyong halimaw. Ano ka ko ng pinuno? Bawal ba na ako ay mamasyal sa lugar na ito? Wala namang ipinagbabawal si ama sa akin na puntahan ko Pero ipinagbabawal niya na bastusin mo ang pribado kong oras na kung saan gusto ko nakatahimikan. Humingi ng paumanhin ang kausap ni Susana at hinayaan siyang mamasyal. Pagdating niya sa dulo ay kunwari umawit pa siya. Maganda ang kanyang boses na sumabay sa napakalamig na hangin panggabi. Maya-maya'y tinuro na ni Susana ang lugar kung saan maaaring dumaan si Marcus. Binilinan pa niya itong mag-iingat, bagay na pinagpasalamat naman ng binata. Umalis na rin si Susana para puntahan ang mga aswang na mambababoy. Sila ang mga uri ng aswang na hindi kumakain ng tao. Hindi sila gaanong malakas, ngunit higit na mas marami kumpara sa kanyang mga kalahi. Tahimik siyang nakalabas sa sityo at binaybay ang masukal na kagubatan. 2 bayan pa ang kanyang tatawirin bago marating ang pupuntahan. Samantala, si Marcus naman ay daan-daan siyang naglalakad papasok sa kuweba. Taimtim siyang nananalangin na wag nawa siyang mahuli ng mga aswang. Pinahid niya ang langis na palihim na inabot ni Susana. Aniya, hindi siya maamoy kung kanya itong ipapahid sa kanyang katawan. Mabaho ang langis na maging siya ay masuka-suka sa sobrang baho. Ngunit kanyang tiniis sapagkat ito lang ang paraan na di siya maamoy ng mga aswang. Nakakita siya ng liwanag sa bandang dulo. Agad naman siyang nakapagtago ng may 2 nilalang na nakatayo sa unahan. Nag-uusap ang mga ito ng salitang hindi maintindihan. Nagtatawanan pa ang mga ito. Bagya pa siyang nagtago ng lumingon ng mga ito. Hindi niya alam kung paano paaalisin ang 2. Hindi naman siya marunong magsalita ng kanilang salita. Napakamahabagin ng Panginoon, sapagkat may dumating na kalahi nila na tila ba tinatawag sila. Agad naman na umalis ang mga ito. Daan-daan siyang pumasok sa kuweba. Napakatahimik dahil walang bantay. Ngunit halos masuka siya sa nakitang lalaki sa batong malapad na wala ng buhay at wakwak na ang tiyan. Napatakip pa siya ng kanyang bibig na muntikan na siyang mapasigaw sa takot. Kinalma niya ang sarili at tinanap si Albert na isa sa mga bihag. Kinabahan siya sapagkat hindi niya nakita ang kapatid. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. May ibang humihingi ng tulong. May ibang nagdarasal na lang. May ibang bihag din na iba ang lahi. Nabuhayan siya ng loob nang makita ang kapatid sa pinakadulo. Umikot siya sa kabila at kinalabit si Albert na ikinagulat naman ito. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Umalis ka na, baka mapahama ka. Hindi kita iiwan. Sabay tayong lalabas dito. Saad niya habang ginugupit ang nakatali sa kulungan ni Albert. Agad niyang pinahira ng kapatid ng langis na mabaho. Nagtanong pa ang kapatid kung anong langis yun. Sinabi niya na bigay ito ng babaeng nakilala niya. Pagkalabas ni Albert, sinabi niya sa kapatid na kailangan nilang tulungan ng mga bihag. Sinabi niyang kailangan nilang bilisan dahil baka matapos na ang pagdarasal ng mga aswang sa labas. May 10 bihag ang mga aswang. 11 ang namatay. Asawa ito ng isang bihag na turista. Nang makalabas lahat, ay iginiya sila ni Marcus sa kanyang pinanggalingan.
Ngunit ang asawa nung namatay ay ayaw umalis at nais dali ng kanyang asawa. Panay na ang hila sa kanya ni Albert ngunit sumigaw ito ng malakas para magambala ang mga aswang. Visit ka. Gusto mo mamamatay? Kung gusto mo, edi sige. Maiwan ka dyan sa asawa mo. Magpalapa ka na rin. Albert, bilis! Halika na! Halika na, miss. Mamamatay ka dito. Isang alulong ang kanilang narinig. Pumasok sa kuweba ang mga aswang. Tinulak sila ng babae at sinabing umalis na. Wala na umano silang pamilya maliban sa kanyang asawa. Ayaw pa sana ni na Albert at Marcus ngunit mapilit ang babae. Kaya wala silang nagawa kundi ang umalis. Pagkalabas nila sa kuweba ay isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Agad na sinabihan ni Marcus sa mga bihag na sundan ng gubat sa kanluran. Doon kasi papunta si Susana kanina. Ngunit may mga tao talagang matigas ang ulo at sa ibang direksyon nagpunta. Hayaan mo na sila. Ang gustong sumama sa amin para maligtas, sumama. Sige na, takbo na! Tinahak nila ang gubat. Wala silang ibang ginawa kundi ang tumakbo. May pagkakataong napapahinto ang mga kasama nila. Nauunawaan nilang pagod na ang mga ito. Hindi naman kasi sila katulad nilang magkapatid na sanay sa ganitong takbuhan. Albert, nasa na ibinigay sa iyo ni Colonel? Hindi ko nga alam kung saan yun nawala eh. Pagkapako sa bulsa ko, wala na rito. Agad na hinubad ni Marcus ang suot na anting-anting at ibinigay sa kapatid. O ito, isuot mo. Hindi, ayoko. Sa'yo yan eh. Hayaan mo na ako. Mahirap mamatay ang masamang damo, no? Isuot mo ito! Kailangan mabuhay ka. Kailangan pang bumawi ni Papa sa'yo. Ano ba sinasabi mo riyan? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Mahal ka ni Papa Albert. Hindi niya lang alam paano ipakita sa'yo. Proud na proud siya sa mga kaibigan niya tungkol sa'yo nang sabihin ko ang ginawa mo sa gera. Sabi niya, di ba pre? Sabi ko sa inyo, magaling din ang anak ko na yan kahit pasaway. Nang marinig yun ni Albert ay biglang tumulo ang kanyang luha. Mahirap mang paniwalaan ang sinabi ng kapatid pero may bahagi sa puso niya ang tinamaan. Kung totoo man ang sinabi niya ay masayang masaya siya na malaman na kahit palihim na paghanga ang ginawa ng kanyang papa ay napakaligaya na niya. Marahil ay ito na ang pinakamasayang sandali ng buhay niya. Napatingin siya sa kanyang kapatid at tinawakan ito sa damit at inilapit sa kanya. Nakita niya ang kawalang pag-asa sa mukha ni Marcus at yun ang babaguhin niya. Kailangan ng kapatid ng lakas ng loob para makatakas sa madilim na bangungot ng kanilang buhay. Kahit anong mangyari, lalabas tayo sa impyernong ito na magkasama. Walang may iwan sa ating dalawa at sa mga kasama natin. Ibinalik ni Albert ang kwintas sa kapatid at isinuot sa leeg nito. Isuot mo yan. Huwag mo akong isipin. Dahil ang masamang damo, matagal mamatay. Tinapik-tapik niya sa mukha ang kapatid. Sa mga oras na yon, tila naging baliktad ang kanilang sitwasyon. Parang siya na ang mas matanda sa kanilang dalawa, sapagkat siya na ang nagpapalakas ng loob ni Marcus. Kinuha niya kay Marcus ang langis na ibinigay ni Susana. Pinahid niya sa kapatid at sa sarili. Mabaho man ay talagang tiniis nila. Makaligtas lang sa pangangib. Pinahiran din nila ang mga kasama at ipinaliwanag na makakatulong yon para hindi sila maamoy ng mga aswang. Sa siyam na nakalabas, 3 ang humiwalay at kung ano ang nangyari sa 3 yon ay hindi na nila alam. Sir, ma'am, we need to apply this oil so that the monsters chasing us won't be able to smell us. Please, bear with the smell. This is the only way that we can survive. Saad ni Marcus sa mag-asawang dayuhan. Masuka-suka man, ay pinahid ng mag-asawa sa katawan nila ang mga langis. Tinis nila ito sa ngalan ng mga buhay nila. Ngunit may isang babae na ayaw maglagay. Kahit pa umano anong mangyari, hindi siya maglalagay. Sinabi ni Albert na ito lang ang tanging paraan, ngunit napaka-arte talaga ng babae. Sinabi pa nito na may mga lalaki naman, bakit hindi na lang siya proteksyonan? Miss, para sa kalaman mo, wala tayo sa gera para proteksyonan ka. Hindi mo ba nakita ang mga nasa kuweba kanina? Sa mga oras na to, hawak mo ang sarili mong buhay. Proteksyonan mo ang sarili mong buhay.
Buhay mo, responsibilidad mo ngayon. Ngunit kahit anong pilit nila ay ayaw pa rin ng babae. Kaya sinabi ni Marcus na hayaan na lang. Proteksyonan na lang kung kakayanin. Ngunit sinabi ni Albert na kung maabutan nito ng aswang, hayaan na lang nalapain. Ganyan umano ang nagagawa ng mga taong matitigas ang ulo. Hindi lang umimik ang babae. Ibinulsa ni Albert ang langis at sinabi sa mga nakaligtas na magsisimula na silang maglakad. Takbo at lakad ang kanilang ginagawa. Nauuna si Marcus, kasunod ang iba pang bihag at sa hulihan si Albert. Habang tumatakbo sila, ay nakakarinig sila ng sigaw mula sa mga taong bihag na humiwalay sa kanila. Siguro ay nahuli na sila ng mga aswang at nilapa. Takbo lang! Walang hiwalay kay Marcus! Naririnig na nila ang mga alulong ng mga aso. Pakiwari nila ay hinahabol sila ng mga yon. Para silang mga mangangaso. Ang kabaliktaran, sila ang hinahabol ng mga hayop. Parang sa halip na sila ang manugis, sila pa ang tinutugis. Nadapa ang babaeng maarte. Napasigaw pa siya sa sakit na nararamdaman. Agad naman siyang tinulungan ng isa pang bihag na lalaki para tumayo. Ngunit tinulak niya ito dahil sa amoy ng langis na nasa katawan nito. Tinulungan naman ni Albert na makatayo ang binata. Nang akto siyang lalapit sa babae para tulungan, ay kumuha ito ng pabango. Napatras sila ng binata at nanlaki ang kanyang mga mata na pinagsabihan ng babae na huwag magpapabango. Ngunit naggalit ito at sinabing bumaho siya dahil sa langis. Nanlalaki ang mga mata na tinapik ni Albert ang balikat ng binata at sinabing tumakbo na. Agad naman itong tumakbo papalapit kina Marcus. Nagspray ang babae ng pabango. Kasabay noon ay ang alulong ng mga nilalang sa dilim. Nanlalaki ang mga mata ni Albert habang nakatingin sa babae. Nanlalaki din ang mga mata ng babae na nakatingin sa kanya dahil sa kaba. Sinabihan siya ni Albert na huwag lilingon at kikilos. Ngunit matigas talaga ang ulo ng babae at lumingon siya sa likod niya. Napasigaw siya nang makita ang nilalang sa kanyang likod. Mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga hamog. Nanlaki ang mga mata ni Albert nang hilayin nito bigla ng nilalang. Maririnig pa ang sigaw nito na humihingi ng saklolo. Takbo, bilis! Walang lilingon para hindi kayo madapa! Mabilis silang tumakbo. Ang babaeng dayuhan ay nakikita na niya ang pagod. Hinawakan siya ni Albert at sinabing kailangan niyang lakasan ang loob. Kailangan buhay silang mag-asawa na lalabas sa gubat na yon. Tumakbo sila ng tumakbo. Hindi nila alam kung ilang oras na silang tumatakbo. At habang tumatakbo sila, pakiramdam nila ay may nakasunod sa kanila. May nakita silang isang abandonadong bahay na napapalibutan ng mga alambring tinik. Sumenya si Marcus na huminto dahil baka may mga patibong. Siya ang naunang sumuong sa bakod na gawa ng alambring tinik, habang si Albert ang nagmamatsyag sa paligid. Pumasok kayo. Dahan-dahan para huwag kayo masugatan. Maingat na pumasok ang dalawang dayuhan. Sinabihan sila ni Albert na manatili muna sa kinatatayuan. Sumunod ang dalawang magkaklase. Sumunod yung binata at si Albert. Sinabihan sila ni Marcus na sundan siya dahil hindi nila alam kung may mga patibong sa paligid. Sinundan ng mga nakaligtas na bihag ang kanyang mga hakbang hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Pagkapasok nila sa abandonadong bahay ay agad na tinipon sila ni Marcus. Sinabi ni Marcus na huwag silang lalabas hanggang di darating ang tulong. Sinong tutulong sa atin? Si Susana. Yung anak ng aswang? Sigurado ka? Pero saka na ako maniniwala sa kanya kung nakarating na siya kasama yung tulong ng sinasabi niya. Nasa ganun silang pag-uusap nang may marinig sila na tumatawag sa kanilang magkapatid. Nakatinginan pa sila at nakikiramdam. Pinakinggan nilang mabuti ang boses ng tumatawag sa kanila. Nanlaki ang kanilang mga mata nang mapagtanto kung sino ang tumatawag. Boses ng kanilang ama ang kanilang narinig. Tinatawag ang kanilang pangalan. Napatayo si Abel nang marinig yun. Lalabas sana siya nang pigilan siya ni Marcus.
Umiling ang kapatid at sinabing baka patibong lang ang lahat. Nanganganib si Papa. Baka kung anong gawin sa kanya ng mga aswang. Albert, huwag ka palilin lang. Naalala mo ba yung sinabi ni Abel? Magaling man din lang ang mga aswang. Kaya nilang gaya ng sino mang mahalaga sa mga taong bihag nila. Nilingon ni Marco sa mga nakaligtas na bihag at binilinan na kung anuman ang kanilang maririnig ay wala itong katotohanan at huwag agad maniniwala. Sinabi naman ng mga dayuhan na naniniwala sila kay Marcos dahil kapag narinig nila ang boses ng kanilang anak ay isa nga itong panlilin lang. Malayong anak nila at malabong makarating dito sa Pilipinas. Muli nilang narinig ang pagtawag. Boses naman ng ina sa isa sa mga bihag. Nagtakip siya ng kanyang tenga at mababakas ang takot sa kanyang mga mata. Sinabi niyang nakakatakot marinig ang boses ng inang matagal nang yumao. Mulupit ito sa kanya na nagdulot ng bangungot gabi-gabi. Niyakap naman siya ng isa sa mga estudyante. Sinabi nitong sa halip na matakot ay manalangin sila. Tumahimik ang paligid. Isang katahimikang nakakabingi. Ni kuliglig o mga kulisap ay wala kang maririnig o kahit na anong tunog. Katahimikan lang. Ayon kay Colonel noon, huwag pakakampante sa kagubatan na nababalot ng sobrang katahimikan. Dahil ang tahimik, mas mapanganib at mas mabangis. Nakimatsyag sila, nakiramdam, at tinalasan ang pandinig. Maya-maya'y napasigaw sila. Dahil sa wari nila'y binito ang kanilang kinaroroonan. Sumilip si Marcos sa mga maliliit na siwang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Tinanong siya ni Albert kung ano ang kanyang nakita. Sumilip din siya nang mapaupo ang kapatid. Nanlaki din ang kanyang mga mata nang makita ang mga taga-sityo sa labas ng bahay na kanilang kinaroroonan. Nakatayo sila sa labas ng alambreng tinik habang nakaukit sa kanilang mga mukha ang nakakatakot na mga ngiti. Napaupo si Albert at napatingin sa mga kasama. Mababakas din sa kanilang mga mukha ang takot na tila ba nahuhulaan na nila kung ano ang meron sa labas. Napatingin pa siya sa dalawang dayuhan nang magpalitan ng mga ito ng mga pangako at alaala. Kung paano sila unang nagkita at paano nila minahal ang isa't isa. Ang dalawang estudyante naman ay nagkaaminan na rin ng kanilang nararamdaman. Maririnig na sa kanila ang mga salitang nagpapahiwatig ng kanilang nararamdaman. Para bang ito na ang huling salita nila at hindi na nila masasabi at mapapakinggan kinabukasan. Hindi dito matatapos ang ating mga dapitapon. Lakasan niyo lang mga loob niyo. Manalangin tayo at may darating na tulong. Pangako, makakalabas tayo lahat dito ng buhay. Sa kabilang banda, walang kaalam-alam sina Albert at Marcos na naririnig na ng Panginoon ang kanilang mga panalangin. Ang tulong na kanilang hinihintay ay nakamatsyag na sa kabilang panig ng kubo. Naghihintay, nag-aabang. Wala rin kaalam-alam ang mga aswang na ngayong gabi magtatapos ang kanilang lahi. Masakit man kay Susana na magtatapos na ang buhay ng mga kauri niya, ay tatanggapin niya. Matapos lang ang kasamaan ng mga aswang. Nagpasalamat siya sa pinuno ng mga magbababoy na tinugon ang kanyang paghingi ng tulong. Nagpasalamat din siya sa mga kalahi nito na handang makipaglaban para tuldukan na ang kasamaan. Sinabihan din siya ng pinuno na siya ay humahanga kay Susana. Sa pagpili nito sa kabutihan, hinangaan niya ang dalaga dahil ginamit nito ang panahon sa paggawa ng tama kung saan hindi pa siya ganap na aswang. Nais din nilang ipahayag sa mga tao na hindi lahat ng aswang ay masasama. Hindi lahat kumakain ng tao at hindi lahat ay anak ng dilim. Katulad nila, aswang man silang may tuturing, ngunit nananalig sila sa Panginoon na buhusan pa sila ng mga pagpapala para di sila maging uhaw sa laman at dugo. At palagi naman silang pinakikinggan ng Diyos. Sa tingin ko, nasa loob ang mga taong sinasabi ko. Ang kubong ito'y pag-aari ng isang dating albularyo. Hindi ko na siya nakikita. Matiim ang mga mata ng dalaga na tumingin kay Samuel. Tinanong nito kung sigurado bang nakatakas sa mga bihag. Panay naman ang tango ni Samuel.
Sagot pa nito na isa nga siya sa mga humahabol sa bihag kanina. Malas lang at nahuli siya ng mga aswang na mambababoy. Sinabi pa ni Samuel na hindi magugustuhan ni Kapitan Nardo ang ginawa ni Susana. Magagalit pa raw ito kapag naalaman ang ginawa niyang pagtataksil sa mga kauri. Sad pa ni Samuel na baka itakwil pa siya ng ama na sinama nito ng malakas na halakhak. Natigilan lang siya nang tanungin siya ni Susana na kung totoo bang may kapatid siya. Agad na binawi ni Samuel ang sinabi at nagsinungaling na hindi daw totoo yon. Nagkamali lang siya. Hindi bali, Samuel. Sa ating dalawa, ikaw ang unang mamamatay. Mga biyag! Wala na kayo mapupuntahan pa! Lumabas na kayo dahil nagugutom na ang aking mga kababayan! Naririnig nila na saad ni Kapitan Nardo. Sinabayan pa ito ng mga malulutong nitong halakhak. Maya-maya'y biglang nagbago ang boses nito. Mula sa nakakatakot na boses ay nagboses tao ito na akala mo isang kapitan na puno ng kabutihan sa puso. Mga biyag! Lumabas na kayo! Inuutusan ko kayo na pumarini at isuko ang inyong mga sarili. Ano? Sige na! Lumabas na kayo bago pa maubos ang kabaitan ko! Hindi kami susuko! Sino ka ba para utusan kami? Saad ni Albert na ikinatawa ni Kapitan Nardo. Humarap pa siya sa kanyang mga kauri habang idinipa ang mga kamay. Ang kanyang tawa na akala mo'y napakabuting taga-silbi sa barangay ay napalitan ng tawa sa boses nitong nakakatakot. Sino daw ako? Sino daw ako? Sabihin niyo sino ako! Para malaman ng mga nasa loob kung sino ang ginagalit nila! Sumigaw ang mga kauri ni Kapitan Nardo. Maririnig ang malakas niyang tawa. Sabay harap sa kubo na kinaroroonan nila Marcus at Albert. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin sa kubo. Narinig mo, Angal, kung sino ako? Ako si Kapitan Nardo, isang malakas na aswang! Umaalingaw-ngaw na saad niya sa katahimikan ng kagubatan. Nagliparan pa ang mga paniki at ibon dahil sa umaalingaw-ngaw niyang boses. Tila ba nagambala niya ang mahimbing na kanilang pamamahinga. Muling tumawa si Kapitan Nardo na maririnig sa bawat sulok ng gubat. Habang nakamasid sila Susana, wala rin silang kaalam-alam na may iba pang dumating na tulong. Nasa paligid lang din ang mga ito, nakikimatsyag. Napatingin sa paligid si Susana nang tanungin siya ng anak ng pinuno ng mambababoy kung bakit naisipan niyang iligtas sa mga bihag. Gusto ko nang mabuhay na mapayapa. Mahal ko ang aking mga magulang, ngunit kailangan ko nang tapusin ang kanilang kasamaan. Napatingin sila sa tumatawang si Samuel. Nakatinginan pa silang lahat habang pinagmamasdan ng aswang na si Samuel na parang kinikiliti ng 10 maligno sa tawa nito. Anong nakakatawa sa sinabi ko, Samuel? Nagulat si Susana nang sabihin ni Samuel na hindi niya totoong ama si Kapitan Nardo. Hindi rin sinasadya ni Samuel na nasabi niya ang lihim ng pinuno nila, kaya naman napatakip siya ng kanyang bibig. Tinampal pa niya ang sariling bibig sapagkat tila ba naging madaldal siya. Sinabihan pa siya ng anak ng pinuno ng mambababoy na nagiging madaldal talaga ang mga taong malapit ng mamatay. Ganun umano ang nakikita niya sa tuwing nasa gera sila. Nagiging madaldal ang mga rebelding mamamatay na. Sabi mong totoo, Samuel. Anong nalalaman mo? Mariing sinabi ni Samuel na nagbibiro lamang siya sa mga sinabi. Tumalim naman ang mga mata ni Susana. Sasabihin mo ba? O ako mismo ang lalapa sa'yo? Hindi napigilan ni Samuel na mapahalakhak nang marinig ang sinabi ni Susana. Nakangiti itong nagsalita at sinabi na paano siya lalapain wala naman talaga siyang dugong aswang. Saad pa ni Samuel na kaya hindi mailipat ang pagiging aswang na magulang sa kanya ay dahil hindi naman talaga siya nagmula sa lahi ng mga aswang. Napag-alaman din ni Susana mula kay Samuel na kaya hindi siya magalaw o mapatay na magulang dahil nananalaytay sa dugo niya ang dugong tagatugis. Magsasalita pa sana si Susana pero muling nagsalita si Samuel.
Sinasabi pa nito na ang bahay na nakikita nila ay ang dating tahanan nila Susana ng mga totoong magulang niya. Ang albularyo palang nakatira roon ay ang tunay niyang mga magulang. Hindi pa rin tumigil si Samuel sa pagsasabi ng totoong pagkatao ni Susana. Ayon pa dito, ang ina at kapatid niya ay ipinalapa sa mga aswang. Sa takdang panahon, iaalay rin pala siya sa buwan. Nagulat si Susana sa kanyang mga nalaman. Papaanong wala siyang maalala sa kanyang nakaraan. Ang albularyong nakikita niya noon ay hindi pala niya totoong nakikita, kundi bahagi lang yun ng kanyang alaala. Napatingin sila sa kabilang panig ng kubo nang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Kapitan Nardo sa paligid. Sigaw na puno ng galit at kasamaan. Napatingin siya sa mga mambababoy at sinabing magsisimula na ang totoong laban. Sinabi niyang siya'y magpapakita sa kanyang kinilalang ama kasama si Samuel. Ang sigaw ng lalaki ang magiging hudyat na magsisimula na ang paglusob. Aalis na sana si Susana nang may magsalita mula sa dilim. Sabay-sabay pa silang napalingon sa kinaroroonan ng boses. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng pansundalo, kasama ang iba pang mga sundalo na pamilyar sa anak ng pinuno ng mambababoy. Agad na pumunta sa unahan ng binata at sumaludo sa bagong dating. Kahit pa mababakas sa mukha nito ang gulat. Abel, nagagalak kong makita kita rito. Magaling ka na ba? Colonel Reyes? Ako nga. Nabalita namin na dito napatpad sina Albert at Marcos. Si Abel at si Sir Marcos narito? Nang makita ni Samuel si Colonel Reyes, ay natatawa ito habang tinuturo siya. Nangunot naman ang kanilang mga noo sa inasal ng aswang. Ang albularyong tagatugis ay isa ng magiting na sundalo. Siya yon, ang may-ari ng bahay na yan. Siya ang tunay mong ama, Susana. Siya ang ama mo. Nagkatinginan sina Susana at Colonel Reyes. Maging si Abel ay nagulat sa mga nalaman. Si Colonel lang marahil ang hindi nagulat sa katauhan ni Abel. Pero nagulat ito sa katauhan ni Susana. Nagulat na lang sila nang may sumigaw ng saklolo. Napatingin sila sa kabilang dako ng kubo. Tila may nakuha sila ng mga bihag sa kubo. Si Albert! Saad ni Abel sa kaaktong susugod, ngunit pinigilan siya ni Susana. Anito, hayaan siyang makausap muna si Kapitan Nardo. Agad niyang hinila si Samuel. Dahil nakatali ay nagpatiano dito mula sa kanyang pagkakahila. Nakita niyang hawak ni Kapitan Nardo si Albert, habang si Marcos ay panayang sigaw na bitiwan ng kanyang kapatid. Bitiwan mo kapatid ko! Bitiwan mo siya! Bakit ko bibitiwan? Pinaghirapan kong hugutin sa pamamagitan ng aking dilang taong ito. Tapos, bibitiwan ko lang? Kuya, sir, huwag kang lalabas. Manatili ka lang dyan. Ligtas ka sa lugar na yan. Kuya, kung sakaling mamamatay ako, sabihin mo kay Papa na mahal ko siya. Kahit hindi ako kanyang paboritong anak, mahal na mahal ko siya. Kayong lahat, mahal ko. Bitiwan mo kapatid ko! Bitiwan mo siya! Lakasan mo ang loob mo, Albert! Pakiusap! Lakasan mo ang loob mo! Nakakayak naman ang mga habilin nyo sa isa't isa! Mga hangal! Tama ng satsat! Nakakaumay na! Kapitan Nardo! Napalingon si Kapitan Nardo sa kinaroroonan ng boses. Lumapad ang kanyang ngiti nang makita si Susana. Nangunot saglit ang noon niya at panandaliang nawala ang kanyang mga ngiti nang makita si Samuel na hawak ng dalaga sa damit nito sa may leeg habang nakaluhod. Ngunit napangiti rin ulit ang kapitan nang mapatingin kay Susana. Binigay niya si Albert sa kanyang tauhan, ngunit nilingon niya ito bahagya. Huwag niyong gagalawin yan! Para yan sa buwan! Susana anak, saan ka ba nanggaling? At bakit ganyan naman ang pagkakahawak mo kay Samuel? Pakawalan mo ang bihag na yan bago pa maubos ang inyong lahi. Ha? Ang ating lahi, iha? Pati ikaw ay mamamatay dahil nagmula ka sa ating lahi. Bitiwan mo na si Samuel, iha. Halika na, umuwi na tayo kasama ang bihag niya ito.
Napatingin si Susana kay Samuel at biglang ginilitan niya ang leeg ng lalaki. Napasigaw si Samuel ng malakas at ang sigaw nito ang hudyat na magaganap na ang totoong laban. Napasigaw si Kapitan Nardo nang makitang nakahandusay sa lupa ang walang buhay na si Samuel. Saka napatingin siya kay Susana na walang emosyong nakatingin sa kanya. Anong ginawa mo, Susana? Anong ginawa mo sa tiyo mo? Huli ng babaeng taksil na yan! Huliin at lapain nyo! Bilis! Bilisan nyo! Bago pa man makalapit ang mga aswang kay Susana, ay maririnig na ang putukan sa paligid. Maging ang tunog ng mga aswang na mambababoy ay sumugod na rin. Napasigaw si Nardo at kinuha si Albert. Tinulak niya ang kanyang tauhan at inutusang lumaban. Hinarap niya si Albert at walang habas na piniga nito ang balikat ng lalaki gamit ang kanyang matatalim na kuko. Napasigaw ang binata sa sobrang sakit. Nang makita yun ni Marcus ay napasigaw siya. Ayop ka! Bitiwan mo kapatid ko! Susugod na sana si Marcus kay Kapitan Nardo para kuhanin ang kanyang kapatid. Ngunit may pumigil sa kanyang balikat. Paglingon niya ay sina Abel at Colonel Reyes. Nagulat siya nang makita ang dalawa. Sir, hindi mo siya kaya. Kami nang haharap sa kanya. Giba-giba, siguraduhin mong ligtas sa mga bihag. Sige na. Sir, yes sir! Mas lalo siyang nagulat nang makitang nagbagong anyo sila Abel at Colonel Reyes. Parang hindi sundalo kung makipaglaban. Para itong isang makapangyarihang nilalang. Sa kabila ng edad nito'y mabilis pa kay Abel ang kanyang kilos. Nanlaki ang kanyang mga mata na makuha ni Abel si Albert. Agad niyang ibinato papasok si Albert sa loob ng bakod na alambring tinik o barbed wire. Halos lumabas ang puso at mata ni Marcus nang makita ang lumilipad sa ere na si Albert. Tila mabagal ang paggalaw nito habang tinatanaw niya. Mabilis ba sa 4:00 ang pagtakbo ni Susana? Saka walang kahirap-hirap niyang sinalo ang sugatang si Albert. Agad na inabot ni Susana si Albert kay Marcus at sinabihan ng binata na pumasok sila sa loob ng bahay. Agad naman siyang sinunod ni Marcus at ipinasok si Albert. Agad naman siyang tinulungan ng mga nakaligtas na bihag. Napapaubo si Albert. At sa tuwing uubo siya, ay siya namang pagsirit ng dugo mula sa kanyang dibdib. Agad naman niyang hinawakan ang dibdib ng kapatid para takpan ng sugat at tumigil ang pagtagas ng dugo. Napahawak naman si Albert sa kanyang kamay at nagpasalamat. Sir, sabihin mo, si Abel ba yung nakita ko? Siya ba yun? Huwag ka na muna magsalita. May sugat ka, baka lumala. Mainam na lang at may dalang mga gamot ang mga dayuhan. Mga doktor pala ang mga ito at may medical mission sana sila sa Iloilo. Ngunit tulad nila Marcus at ng iba pa, iniligaw din sila ni Samuel sa sitio. Hindi naman sila nagduda na mga anak ng dilim pala ang mga taga-sitio sapagkat magiliw silang tinanggap ng mga ito. Nang matapos gamutin si Albert ay nakahinga ng maluwag si Marcus. Nagpasalamat pa siya sa dalawang dayuhan. Agad na sumilip si Marcus sa labas. Nakita niya kung paano nakipagbakbakan ng mga sundalo at mga nilalang na di niya alam kung anong uri. Bumalik siya sa kanyang pwesto at kinausap ang mga bihag na natira na tingnan si Albert. Tutulong lang siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nang akto na siyang lalabas, ay pinigilan siya ni Albert. Napatingin naman siya sa kamay ng kapatid. Huwag ka na lumabas. Mapanganib, baka mapaano ka, kuya. Huwag ka mag-alala. Magkasama tayong lalabas. At suot ko tong anting-anting ni Colonel. Dito ka lang, babalik ako. Pangako. Lumabas si Marcus at naganap siya ng pwedeng gamitin panglaban sa mga halimaw. Nagpalinga-linga siya nang magawi sa gilid ng bahay ang mga mata niya. Nakita niya ang nakasandal na mahabang latigo na hindi niya alam kung anong uri ng kahoy. Dahil kakaiba ang itsura nito. Agad niya itong kinuha at tumakbo sa mga naglalabang aswang. At walang habas siyang nilatigo ang mga aswang na may itim ang balat at mahahaba ang mga balahibo.
Ang mga aswang kasi na tumulong sa kanila ay mapuputi at malilinis tingnan. Napapasigaw ang mga aswang na matatamaan niya. May pagkakataong nag-uusok pa ang mga ito sa tuwing matatamaan ng mga ito ng latigong nakita niya. Namangha naman siya at bagyang napahinto nang biglang may pumutok na baril na siyang maririnig mula sa likod niya. Paglingon niya, may aswang na tinamaan sa kanyang likod. Pagtingin niya sa unahan ay sumaludo sa kanya ang sundalo. Nagpasalamat naman siya sa pamamagitan ng pagsaludo rin. Nakita niya paano makipaglaban sila Abel at Colonel Reyes. Wala siyang nauunawaan ngunit humahanga siya sa taglay nilang bilis. Maging si Susana na isang mahinhin na babae ay nagmistulang katipunera kung makipagsagupaan sa mga aswang. Napalingon lang siya sa kubo nang magsigawan sa loob. Papasok na sana siya nang may aswang na humarang sa kanya. Nagpagulong-gulong siya upang iwasan ang atake nito. Nilatigo niya ito, ngunit nahawakan nito ang dulo. Ibinalibag siya ng aswang. Tumilapon siya, tumama ang likod niya sa ugat ng kahoy. Napangiwi siya sa sakit dahil sa pagkakabagsak niya. Nanlalaki ang mga mata niya nang aktong lumapit sa kanya ang aswang. Ngunit mabilis pa sa 5:00 na sinipa ito ni Susana. Muli silang napatingin sa kubo nang magsigawan sa loob. Akto na sanang pupunta ni Susana ngunit nahawakan siya ng aswang. Napatingin siya kay Marcus at sinabing magmadali na puntahan ang loob ng bahay bago siya ibinalibag ng kalaban. Tumilapon siya sa malayo ngunit agaran ding nakapagpreno. Akto na sanang lalapit ang aswang kay Marcus nang hindi ito makahakbang. Pagtingin niya ay nakapulupot ang latigo sa paa nito at walang habas siyang hinila ni Susana. Ano pang tinutunganga mo? Punta mo na sa loob, baka naging pulutan na mga yun. Agad namang siyang nakabawi mula sa pagkakatulala at tumayo. Dali-dali siyang pumasok sa bahay at nakita niyang isang aswang na pilit na kinakagat ang biyag na estudyante. Nagdilim ang kanyang paningin. Hinubad ang kwintas at walang habas sa isinakal sa aswang. Nabitiwan ng aswang ang estudyante. Agad naman na tinulungan ito ng iba pang bihag na makalayo sa aswang. Habang ang aswang ay parang kalabaw ang sigaw at pilit na kumakawala. Agad na naganap ng kahoy ang dayuhan. Saktong nakakita siya ng kahoy ng bahay na may matulis na dulo at pako pa na kinakalawang na. Kinuha niya ito at agad na itinusok sa aswang. Nang makita ng dalawang lalaking bihag ay agad nilang tinulungan ng dayuhan na idiin ang kahoy. Malakas na sigaw ang kumawala at umalingaw-ngaw sa paligid. Bagyang nahinto ang lahat nang marinig ang boses ng aswang sa loob ng kubo, lalo na si Kapitan Nardo. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita ang aswang na daladala ni Marcus habang sinasakal niya ng kwintas at may tusok sa kanyang tiyan. Tila ba naging mabagal ang lahat kay Kapitan Nardo at maging kay Susana nang makita ang asawa ni Kapitan na nakilala niyang ina sa loob ng 29 na taon. Nang makita ng ibang aswang ang asawa ni Kapitan Nardo, ay umalulong sila sa ilalim ng sinag ng buwan. Napalood naman si Susana nang makita ang ina na wala ng buhay. Napasigaw si Kapitan Nardo at buong lakas niyang ikinabig sila Abel at Colonel Reyes. Mabilis siyang lumipad patungo kay Marcus. Tila ba bumagal ang oras para kay Marcus habang nakikitang papalapit na ang aswang. Tila ba napakahaba ng gabi at wala nang balak na sumikat ang araw. Pakiramdam niya ang tagal niyang magising mula sa pinakamasamang bangungot sa buhay niya. Naisip niya na dahil sa kaganapang ito ay nakilala niya ang kanyang kapatid ng husto at mas napagtanto niyang mahal na mahal niya ito. Napapikit na lamang si Marcus. Naisip niya na kung ito na ang kanyang katapusan ay malugod niyang tatanggapin. Ngunit sabi nga ni Albert, hindi dito magtatapos ang kanilang dapit hapon. Dumilat siya at nakita na niya ang papalapit na si Kapitan Nardo. Ngunit bago ito makalapit ay bigla itong hinila ni Colonel Reyes sa tabel. Nagpupumigla si Kapitan Nardo. Nais niyang makawala mula sa pagkakatali niya sa mahabang latigo.
habang ang ibang aswang naman ay unti-unti nang nalilipol ng mga mambababoy at mga sundalo. Dali-daling lumapit si Susana sa kanyang kinikilalang ina. Hinawakan niya ito at sabay silang bumagsak sa lupa. Nasa kandungan na niya ito at wala ng buhay. Narinig niyang sumisigaw si Kapitan Nardo na lumayo si Susana sa kanyang asawa, ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Walang boses ang kanyang iyak habang niyayakap ang kinilalang ina. Inay! Sa wakas ay naisigaw niya ang salitang inay. Kumuwala na sa kanyang bibig ang iyak niyang puno ng hinanakit at pag-ibig. Kahit papaano, minahal siya ng kanyang ina. Inalagaan at binihisan at madalas itong sabihin sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Inay! Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako, Inay! Hindi ko sinasadya! Mahal na mahal kita! Bitiwan mo ang asawa ko! Bitiwan mo siya! Ikaw ang dapat nasisihin sa pagkamatay ni Inay! Gahaman ka't masama! Mamamatay tao ka! Nais na ni Inay na mamuhay ng tahimik, katulad ng ibang mga lahi na mas pinili ang mamuhay na walang sinasaktan. Pero ikaw, demonyo ka! Sana ikaw na lang ang namatay! Hindi mo siya pinagbigyan sa hiling niya. Bagkus, namuhay kang naghahari-harian sa sityong ito. Ginawa mo si Inay na halimaw para sa sarili mong interes. Saad ni Susana na hindi ikinaimik ni Kapitan Nardo. At inawit niya ang isang musika na itinuro nito sa kanya. Sumabay sa hangin panggabi ang boses ni Susana. At tila ba nakikiayo ng buwan sa kanyang sakit na nararamdaman. Inay, mahal kong Inay, natupad na ang pangarap niyong tahimik na buhay. Sana sa pupuntahan niyo bigyan ka ng pagkakataon ng may lika na maranasan ng kanyang paraiso na pinakait sa inyo ni Ama dito sa lupa. Binitiwan niya ang ina at lumapit kay Kapitan Nardo. Gamit ang patalim na ginawa ng kanyang ina para sa kanyang kaligtasan, ay siya ding ginamit niyang pangkitil ng buhay ni Kapitan Nardo. Napasigaw pa ang matanda bago tuluyang namatay. Napayak si Susana sapagkat natapos na rin ang kasamaan ng kanyang ama at maging siya ay magiging malaya na. Nabitiwan niya ang patalim at lubhod. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang kinilalang ama at umiyak. Itay, kung nalalaman mo lang kung gaano kita kamahal, kayo ni Inay, sana sa pupuntahan niyo o sa susunod niyong buhay, ay isilang kayong mabuti at normal na mga tao. Itay, patawad. Patawad sa nagawa ko. Paalam, Itay. Aniya, sa kaniyakap ang ama na minahal din niya sa loob ng ilang taon ng buhay niya. Natapos ang laban, ang kadiliman at ang kasamaan. Sinunog nila ang sityo, pati ang mga nagkalat at namatay na mga aswang. Kaya pala panay ang kwento mo sa aswang eh. Lahi mo pala yun eh. Pero mabait naman kami, pre. Nakita mo nga sa tagal ng pagkakaibigan natin, di naman kita kinain eh. At mas lalong hindi hinawaan, di ba? 3 linggo na ang nakalipas matapos ang madugong labanan ng mga aswang sa sityo. Masayang muling nagkita ang magkaibigang sina Abel at Albert. Nagulat din silang malaman na anak na bunso ni Colonel Reyes si Susana sa una niyang pamilya. At si Colonel Reyes pala ay dating isang albularyong tagatugis na mas piniling maglingkod sa bayan. Ngunit hindi naman niya tinalikuran ng tungkulin sa kalikasan. Nagpasya nang mag-retire si Colonel at inihalal si Marcos bilang Colonel samantalang si Albert ang pumalit sa pwesto ni Marcos. Nasa ganun silang tawanan nang tawagin ni Marcos ang dalawa. Nagtutulakan pa sila sa pagtakbo palapit sa pamilya niya.
Sumaludo naman silang dalawa sa ama ni Albert at nagmano. Tinukso pa nila si Marcus nang malaman nilang nililigawan nito si Susana. Sa mundo, marami mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ngunit may mga bagay din na para sa iba ay katang-isip lang na bunga ng malikot na imahinasyon. Ngunit para sa mga taong nakaranas sa kanila,